Ang Ashio at Tora Season 1 ay nagsisimula sa isang paglalarawan ng Fujinon Shrine, na may mahabang kasaysayan at naitala mula noong 500 taon na ang nakakaraan. Isang lalaking nagngangalang Ashio ang kumakain kasama ang kanyang ama na nagngangalang Shiguri. Noong panahong iyon, sinabi ni Shiguri ang tungkol sa banal na sibat na nakaimbak sa kanilang dambana, na pag-aari ng pinakadakilang tagapaglipol ng yokai noong sinaunang panahon. Ngunit hindi pinansin ni Ashio ang kwento ni Shiguri, pagkatapos ay hinagisan ni Shiguri ng mangkok ang mukha ni Ashio. Nanlaban si Ashio at sinabing pagod na siyang makarinig ng mga kwento tungkol sa mga banal na sibat at sa yokai, kaya naglaban silang dalawa. Nagpalitan sila ng atake at depensa hanggang sa mapabagsak si Ashio. Inayos ni Shiguri ang kanyang mga gamit dahil pupunta siya pansamantala sa dagat ng Japan para magpanday. Kaya ipinagkatiwala niya ang Fujinon Shrine kay Ashio. Bago siya umalis, hiniling niya kay Ashio na ayusin ang mga lumang libro sa kanilang bodega. Habang nag-aayos ng bodega, natapilok si Ashio sa doorknob na patungo sa basement. Agad namang binuksan ni Ashio na curious ang pinto hanggang sa mahulog ito sa kwarto. Habang nasa dungeon, nakita niya ang isang yokai figure na nagngangalang Tora. Nang ngumiti si Tora sa kanya, agad na lumayo si Ashio sa takot. Pagkatapos ay sinabi ni Tora na ang mga tao lamang ang maaaring bumunot ng sibat na nakatusok sa kanyang katawan sa loob ng 500 taon. Ngayon ay naniniwala na si Ashio sa lahat ng mga kwento mula sa kanyang ama tungkol sa yokai at sa banal na sibat. Ngunit tumanggi siyang tulungan si Tora at piniling bumalik sa itaas at isara ang silid. Pagkatapos ay pumasok si Ashio sa paaralan kasama ang kanyang dalawang kaibigang babae na nagngangalang Mayuko at Asako. Pagdating sa klase, si Ashio na mahilig mag-drawing ay tila nag-sketch kay Tora. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Mayuko at Asako sa bahay ni Ashio para hingin ang notebook ni Asako na dati nang hiniram ni Ashio. Habang nag-uusap sila, biglang nakita ni Ashio ang isang grupo ng maliliit na yokai na lumilipad sa paligid ni Asako at Mayuko. Nang makita niya ito, agad siyang tumakbo patungo sa bodega upang salubungin si Tora at tanungin kung ano ang ibig sabihin ng pangyayari. Ipinaliwanag ni Tora na nangyari ito dahil binuksan ni Ashio ang silid kung saan siya naruroon, kaya sinubukan ng maliit na yokai na pumasok. Narinig ni Ashio ang mga hiyawan mula kina Asako at Mayuko at sinisisi si Tora sa lahat ng nangyari. Sinabi ni Tora na kailangang tanggalin ni Ashio ang banal na sibat sa kanyang katawan upang harapin niya ang lahat ng kaguluhang naganap. Si Ashio, na nalilito, ay sinunod ang sinabi ni Tora na tanggalin ang banal na sibat sa kanyang katawan. Ngunit sinira ni Tora ang kanyang pangako at inatake si Ashio. Hindi sinasadya, nagagamit ni Ashio, na nakahawak pa rin sa sibat, ang kanyang kapangyarihan. Nang makita ni Tora ang pagbabago ng anyo ni Ashio, naalala niya ang dating may-ari ng sibat, kaya natakot siya ng husto. Sinubukan ni Tora na tumakas nang makita si Ashio ngunit agad na itinutok ni Ashio ang banal na sibat habang hinahabol si Tora. Nakita ni Ashio at Tora na ang maliit na yokai ay naging higanteng yokai na mukhang malakas. Pagkatapos ay hiniling ni Ashio kay Tora na tulungan siyang harapin ang yokai at sa huli, silang dalawa ay nagsama-sama upang talunin ang yokai. Nang matapos ang laban, bumalik si Ashio sa kanyang anyong tao. Sinabi ni Ashio na ang sibat ay nagbigay ng isang sulyap sa kasaysayan nito. Ang sibat ay ginawa 2,000 taon na ang nakakaraan upang patayin si Hakuman, ang pinakamalakas na yokai at sinasabing nabubuhay ngayon at iba pang yokai. Bilang karagdagan, ang sibat ay maaaring magbigay sa may-ari ng kapangyarihan upang mag-transform sa isang halimaw. Pagkatapos magkwento, sinabi ni Ashio kay Tora na manatili sa kanya upang patayin ang iba pang yokai na lilitaw. Sumang-ayon si Tora na natatakot sa banal na sibat ni Ashio, sinabing maghihintay siya hanggang sa mawala ng bantay si Ashio at kakainin niya ito. Kinabukasan ay pumasok si Ashio sa paaralan kasama si Tora habang bitbit ang banal na sibat. Sa kabilang banda, sina Asako, Mayuko at iba pang mga kaibigan ang naatasang mamulot ng mga libro sa nakakatakot na bodega sa kanilang paaralan. Pagdating sa bodega, nakita nilang lahat ang isang batong estatwa sa anyo ng samurai armor. Habang inaayos ang libro, may napansin silang madilim na aura mula sa rebulto. Samantala, si Ashio, na nasa silid-aralan, ay iniisip si Asako, na huli sa mga aralin sa kanilang klase. Pagkatapos ay tumunog ang banal na sibat, kaya alam niyang may nangyayari. Agad siyang tumakbo patungo sa bodega ng paaralan, ngunit pagdating niya doon, nawala ang kanyang mga kaibigan. Dahil hanggang hapon ay hindi pa nahahanap ang kanyang mga kaibigan, pumunta ang mga pulis sa paaralan ni Ashio at hinala nila na kinidnap ang 5 estudyante. Pagkatapos ay sinabi ni Tora kay Ashio na ang kumidnap sa kanila ay isang yokai, ang kumakain ng bato. Gusto ng yokai na dalhin ang mga biktima sa kanyang dimensyon upang gawing bato ang mga ito at pagkatapos ay kainin sila. Nakikita ng 5 estudyante ang kinaroroonan ng mga pulis mula sa yokai dimension, ngunit hindi sila makita ng mga pulis dahil magkaiba sila ng dimensyon. Pagkatapos ay dahan-dahan silang ginawang bato ng yokai. Sa wakas, kinuha ni Ashio ang banal na sibat at nilagpasan ng grupo ng pulis para makapasok sa bodega.
Pagdating sa bodega, agad niyang pinasok ang dimensyon ng kumakain ng bato na yokai. Agad na inatake ni Ashio ang yokai, ngunit ipinaalam sa kanya ni Tora na ang kanyang inaatake ay hindi ang kanyang tunay na anyo. Nahuli ng yokai si Ashio na hindi nakabantay at nagawa niyang ihagis hanggang sa dumulas ang sibat mula sa kanyang pagkakahawak. Bumalik si Ashio sa anyo ng tao nang hindi hawak ang sibat. Naghanda si Tora na tumakas dahil malapit nang magsara ang dimensional na pinto. Ngunit si Ashio ay humingi ng tulong sa kanya upang mailigtas ang lahat ng kanyang mga kaibigan upang hindi sila kainin ng mga yokai. Noong una, tumanggi si Tora na tulungan siya, ngunit nang makita niyang nagsusumamo si Ashio sa kanya, sa wakas ay pumayag siyang iligtas ang mga kaibigan ni Ashio. Si Ashio na nakatanggap ng pag-atake mula sa yokai, dahan-daang naging bato, at ibinigay niya ang kanyang sarili upang maging biktima ng yokai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Tora ang dimensional na pinto at sumigaw na siya lang ang maaaring manghuli kay Ashio. Agad na inatake ng yokai si Tora, pagkatapos ay ginamit ni Ashio ang pagkakataon na ipatawag ang banal na sibat mula sa malayo upang lumapit sa kanya. Nang tumusok ang sibat sa katawan ni Ashio, nabasag ang bato at napalaya siya sa atake ng kumakain ng bato na yokai. Pagkatapos ay inihagis niya ang sibat upang hindi sumara ang pintuan ng portal at makatakas sila. Ngunit binago ng yokai ang kanyang anyo sa isang halimaw at muling inatake sina Ashio at Tora. Sinabi ni Tora kay Ashio na ang paraan upang talunin siya ay ang dumura sa dulo ng banal na sibat at itusok ito sa kanyang katawan. Sinunod ni Ashio ang payo ni Tora at sumugod hanggang sa matalo ang halimaw. Ngunit nang hindi nila nalalaman, ang labanan ay nakita ng maraming tao, at kahit na ang mga mamamahayag ay naitala ito. Pagkatapos nito, ibinalik ni Ashio ang kanyang mga kaibigan sa kanilang orihinal na anyo at agad na tumakas mula doon. Pagdating sa bahay, nakita ni na Ashio at Tora ang broadcast ng balita, at masaya si Tora na nasa telebisyon siya. Hindi nagtagal, umuwi si Shiguri, at ikinwento niya ang nakaraan ni Tora noong sinaunang panahon. Si Tora ang pinakakinatatakutan na yokai ng mga tao dahil sa kanyang lakas. Si Tora, na mahilig kumain ng laman ng tao at hindi magagapi, ay nakatagpo ng isang palaboy na may dalang sibat. Pagkatapos ay naglaban silang dalawa sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi hanggang sa naipasok ng lalaki ang kanyang sibat sa katawan ni Tora at nasiliw ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Nagtayo ang mga residente ng templo sa ibabaw ng kung saan nakasiliw si Tora para bantayan siya. Ang lalaking naging pinuno ng templo ay naging ninuno ng pamilya Aosuki. Matapos magkwento, pinaalalahanan ni Shiguri si Ashio na huwag buksan ang dungeon sa kanilang bodega. Dumating sina Asako at Mayuko sa bahay ni Ashio para sabay na pumunta sa painting exhibition. Laging dala ni Ashio ang sibat. Nang tumingin si Shiguri sa bodega, mukhang nagulat siya. Pagdating nila sa painting exhibition, hindi napigilan ni Ashio na humanga sa isa sa mga painting ng isang babaeng nakaupo sa isang madilim na upuan. Ayon sa mga sabi-sabi, namatay ang lalaking pintor matapos ang pagpipinta at ipinaubaya ang pagpipinta sa kanyang anak na si Reiko. Pagkaalis nila, nakatingin pa rin si Tora sa painting, at parang may naramdaman siya. Ayon kay Tora, namatay ang pintor sa pamamagitan ng pagsumpa sa mga tao sa pamamagitan ng pagpipinta noong panahong iyon. Kinabukasan nang umalis si Ashio papuntang paaralan, nakita niya ang kanyang senior, isang lalaking nagngangalang Masaki. Sa hindi malamang dahilan, binugbog ni Masaki si Ashio. Pagkatapos ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Reiko na nagpatigil kay Masaki. Si Ashio na nakakita kay Reiko, inisip na ang mukha nito ay katulad ng painting na nakita niya kahapon sa painting exhibition. Anak nga ng pintor si Reiko. Pagkatapos ng oras ng klase, hiniling ni Ashio kay Reiko na maging modelo ng kanyang pagpipinta. Ngunit tumanggi siya dahil ang kanyang ama, na namatay, ay kasalukuyang tumatawag sa kanya upang mamatay kasama niya. Sinabi ni Reiko kay Ashio na kung patuloy niyang sinusundan siya, maaari rin siyang mamatay. Habang sinusundan ni Ashio ang mga yapak ni Reiko, bigla siyang binangga ng truck. Ngunit nagawa niyang mabuhay salamat sa kapangyarihan ng banal na sibat. Alam na pala ni Tora na ang insidente ay gawa ng isang yokai. Pagkatapos ay pumunta si Ashio sa bahay ni Asako na humihingi ng tulong sa kanya upang hikayatin si Reiko na gusto niyang maging modelo dahil si Asako ay kaklase ni Reiko. Sinabi ni Asako kay Ashio na si Reiko ay dating sikat sa mga lalaking estudyante dahil sa kanyang kagandahan. Pero palaging malamig ang ugali niya sa kanilang lahat. Palaging malamig ang kinikilos ni Reiko dahil sa tuwing lalapitan siya ng estudyante ay maaksidente ang estudyante. Ito ay nakakabigo kay Reiko at ginawa siyang subukang wakasan ang kanyang buhay ng ilang beses kahit na ang kanyang mga pagtatangka ay palaging nabibigo. Pagkatapos sa paaralan, sinabi ni Reiko kay Asako na ang aksidente ng estudyante ay dahil sa kanya. Pakiramdam niya ay laging nasa tabi niya ang isang demonyo. Tapos nung maaksidente din si Asako, agad siyang tinulungan ni Reiko para ligtas siya habang iniwan siya ni Reiko na umiiyak. Matapos makinig sa kwento ni Asako, umuwi na si Ashio. Habang naglalakad siya pauwi ay pinigilan siya ni Masaki na agad naman siyang inatake.
Naglaban silang dalawa, at ang laban ay napanalunan ni Ashio. Pagkatapos ay tinanong ni Ashio si Masaki na sabihin sa kanya ang tungkol kay Reiko. Sinabi noon ni Masaki na magkaibigan na sila ni Reiko mula pagkabata. Nabaliw ang ama ni Reiko pagkatapos umalis ang nanay ni Reiko kasama ang ibang lalaki. Bago pa man mamatay ang ama ni Reiko, dumating si Misaki upang maglaro sa bahay ni Reiko at nakita niya ang isinumpang pagpipinta ng kanyang ama. Ang hindi magandang pangyayari na palaging nararanasan ni Reiko ay nangyari nang matapos ang kanyang ama sa pagpipinta at pagkatapos ay namatay ito. Kinabukasan sa gym class, nakita ni Ashio si Reiko na nakatayong mag-isa. Niyaya niya itong maging sports partner. Pumunta doon ang tatay ni Reiko na naging yokai dahil hindi niya nagustuhan ang paglapit ng isang lalaki kay Reiko. Nang sasalakayin na sana ng ama ni Reiko si Ashio, dumating si Tora upang labanan siya hanggang sa tumakas ang ama ni Reiko. Nang makita ni Reiko na nasasaktan si Ashio, agad itong tumakbo palayo, sinabing tatapusin niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay hinabol ni Ashio at Masaki si Reiko sa kanyang bahay. Pagdating doon, nakita nila si Reiko na nakatayo na sa bubong ng kanyang bahay para gawin ang hindi maisip. Sa kabutihang palad, nagawa pa rin siyang iligtas ni Ashio at Masaki, na gusto pa ring mamatay upang makita ang kanyang ama. Matapos siyang payuhan ni Ashio, gusto ni Reiko na bumalik sa kanyang bahay. Nagalit ito sa kanyang ama at dinala sina Reiko at Masaki sa pagpipinta. Agad na kinuha ni Ashio ang kanyang banal na sibat at nilabanan ang ama ni Reiko hanggang sa tuluyang mahuli si Ashio. Nang makita si Ashio na dinala ng ama ni Reiko, hiniling ni Tora si Ashio na humingi ng tulong sa kanya. Ngunit hindi nagmakaawa si Ashio hanggang sa pumasok siya sa painting. Sa hindi inaasahan, patuloy na tinutulungan ni Tora si Ashio kahit na hindi siya hinihingian ni Ashio ng tulong. Agad naman siyang hinila ni Tora palabas ng painting. Pumasok si Tora sa painting at nasugatan ang mukha ng ama ni Reiko kaya pinakawalan niya sina Reiko at Masaki. Sinabihan ni Tora si Ashio na saksakin ang painting gamit ang kanyang sibat, ngunit pinigilan siya ni Reiko at aksidenteng nasaksak ni Ashio si Reiko. Sa kabutihang palad ang sibat ay walang epekto sa mga tao hanggang sa wakas, nagawa ni Ashio na sirain ang pagpipinta. Matapos masira ang pagpipinta, ang espiritu ng ama ni Reiko ay naging tao at inutusan si Reiko na hanapin ang kanyang kaligayahan. Matapos mawala ang ama ni Reiko, naging makulay at maganda ang painting. Nagtanong si Masaki tungkol kay Tora at sa kanyang pagbabago, ngunit sumagot si Ashio na sasabihin niya ito sa ibang pagkakataon at pagkatapos ay iniwan siya. Sa isang sandali, nakilala ni Ashio at Tora ang isang matandang lalaki na nagngangalang Umizoto. Nang malaman niya na si Ashio ay mula sa pamilya Aosuki, sinabi sa kanya ni Umizoto na anak siya ng isang hamak na babae na hindi pa namamatay hanggang ngayon. Pagkarinig nito ay agad na umuwi si Ashio at nakasalubong si Shiguri na umiinom. Si Ashio, na curious, ay pinilit agad si Shiguri na ipaliwanag ang sinabi ni Umizoto kanina. Pero nanahimik lang si Shiguri na parang may tinatakpan at umalis. Lumalabas na nagpunta si Shiguri upang tapusin ang masamang yokai. Pagkatapos ng kanyang gawain, pumunta siya sa isang dambana upang makipagkita sa mga monghe doon. Sinabi niya na inalis ni Ashio ang banal na sibat sa katawan ni Tora, at ang mga monghe doon ay nataranta, at sinabing ang mga sinanay na tao lamang ang maaaring gumamit ng banal na sibat. Nag-aalala rin sila na kung patuloy na gagamitin ni Ashio ang sibat, hindi niya mapipigil ang sarili. Isa pa, ngayon ay naroon si Tora, na laging nasa tabi niya. Iminungkahi ng mga monghe na kunin ni Shiguri ang sibat mula kay Ashio at ibigay ito sa isa sa mga sinanay na monghe. Ngunit sinabi ni Shiguri na patuloy niyang babantayan si Ashio. Kung mapapatunayan na hindi kayang kontrolin ni Ashio ang sibat, at kung si Tora ay mayroon pa ring masasamang katangian, pagkatapos ay papatayin niya ang mga ito. Sa totoo lang, hindi sumang-ayon ang mga monghe sa panukala ni Shiguri, ngunit ang kanilang pinuno ay nagbigay ng pahintulot kay Shiguri upang ang iba ay sumang-ayon lamang. Pag-uwi niya, binigyan agad ni Shiguri si Ashio ng 1.2 million yen. Kung nais malaman ni Ashio ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, dapat siyang gumala at alamin sa kanyang sarili kahit na ang paglalakbay ay magiging lubhang mapanganib. Pinalitan ni Shiguri ang kanyang mga damit ng mga monghe at hiniling na lumitaw si Tora. Hinahamon niya si Tora na lumaban sa kanya, at tinanggap ni Tora ang kanyang hamon. Pareho silang naglalaban sa labas, gamit ang matitinding pag-atake habang sinusubukang paghiwalayin sila ni Ashio, ngunit wala silang pakialam. Pagkatapos ay ginamit ni Ashio ang banal na sibat upang ihinto ang kanilang laban. Kahit na sinabi ni Shiguri na papatayin niya si Tora, sinabi ni Tora na pakiramdam niya ay ayaw siyang patayin ni Shiguri. Nabanggit niya na si Shiguri ay ang punong monghe ng espesyal na dibisyon ng Kohame College na naatasang manghuli ng yokai. Sa pagkakataong ito ay nakuha ni Shiguri ang gawain na tapusin si Tora. Ipinagtanggol ni Ashio si Tora at sinabing hindi na siya kasing sama ng dati. Kapareho din ang nararamdaman ni Shiguri tulad ni Ashio. Biglang dumating ang apat na matataas na monghe upang patayin si Tora. Pinoprotektahan ni Shiguri sina Ashio at Tora at sinabihan silang umalis.
Nang makita si Shiguri na inatake ng 4 na monghe ng sabay-sabay, nagpasya si Ashio na tulungan ang kanyang ama at lumaban sa tabi niya. Sinubukan ni Tora na labanan ang isa sa kanila, ngunit tinamaan siya ng isang binding spell. Sinabi ng monghe na hindi niya inaasahan na ang banal na sibat ay ginamit lamang upang iselyo ang mahinang yokai tulad ni Tora. Nagalit si Tora at agad na naalis ang binding spell, pagkatapos ay inatake niya ang monghe hanggang sa tumalbog ito. Samantala, mukhang na-overwhelm sina Shiguri at Ashio sa 3 natitirang monghe. Pagkatapos ay tinulungan sila ni Tora at tinalo ang isa sa mga monghe, pagkatapos ay nagtulungan sila ni Shiguri upang talunin ang 2 natitirang monghe. Kinabukasan ay naghanda si Ashio upang simulan ang kanyang paglalakbay at dinala ang sibat. Inilagay ni Shiguri ang suklay ng ina ni Ashio sa kanyang bulsa at sinabing ang kanyang ina na si Hisaki Sumako ay isang napakagandang babae. Pagkatapos ay magkasamang naglakbay sina Ashio at Tora. Sa kabilang banda, isang yokai ang naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano sa gabi. Kinaumagahan, dumating sina Ashio at Tora sa waiting room ng airport para pumunta sa Hokkaido sakay ng eroplano. Sa likod niya ay isang babaeng nagngangalang Hiyamuyu na nakaupo kasama ang isang lalaking nagngangalang Atsuzawa. Anak pala ng piloto na naaksidente ang babae. Sinabi ni Atsuzawa na ang aksidente ng ama ni Yu ay sanhi ng isang halimaw. Nang marinig ang mga salita ni Atsuzawa, hindi naniwala si Yu at iniwan siya. Si Ashio, na nakarinig sa kanilang usapan, ay nagtanong kay Tora kung anong nilalang ang kanilang tinutukoy. Sumagot si Tora na ito ay isang yokai na nagngangalang Fusuma na nasa kalawakan. Minsan ay nakipaglaban si Tora kay Fusuma, ngunit napakalakas niya kaya hindi siya nahawakan ng kanyang pag-atake ng kidlat. Ang kahinaan ni Fusuma ay ang mga ngipin ni Ohaguro, o ang babaeng nagpapakulay ng itim at nagninangas ng ngipin. Naghahanda na silang sumakay sa eroplano nang papaalis na ang flight. Mukhang sinisisi pa rin ni Yu si Atsuzawa sa aksidenteng naranasan ng kanyang ama. Aksidenteng umupo si Ashio sa tabi ni Yu at nagkakilala silang dalawa. Habang nasa daan, ikinwento ni Yu kay Ashio ang tungkol sa kanyang ama. Sinabi rin ni Yu ang dahilan kung bakit galit siya kay Atsuzawa. Si Atsuzawa pala ay subordinate ng kanyang ama at sa oras ng aksidente, siya ay nagmamaneho ng isang jet plane na nagkataong nakasalubong ang eroplanong pinipiloto ng kanyang ama. Si Yu, na hindi makapaniwala na ang eroplano ng kanyang ama ay inatake ng isang halimaw, ay inisip na si Atsuzawa ang dahilan ng aksidente. Habang natutulog si Yu, nilapitan ni Atsuzawa si Ashio at sinabi sa kanya ang totoo. Noong panahong iyon, si Atsuzawa ay nagmamaneho ng isang jet plane at muntik nang mabangga ang eroplanong pinapilot ng ama ni Yu, na hinaras ng isang halimaw. Nang nagsasalita si Atsuzawa, biglang yumunig ang eroplano at umatake na pala ang halimaw sa kanilang eroplano. Agad na ipinatawag ni Ashio ang kanyang banal na sibat. Pero hindi siya basta-basta makakalabas ng eroplano dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang buhay ng mga pasahero. Pagkatapos ay agad na pumunta si Atsuzawa sa control room ng piloto at nalaman niyang walang malay ang piloto ng eroplano. Agad niyang kinuha ang manibela at sinabing hindi siya susuko sa pagliligtas kay Yu. Pinilit ni Ashio si Tora na umalis sa eroplano para harapin si Fusuma. Si Tora, na lumabas na nakapagpapalabas ng mga putok ng apoy, ay nagawang itaboy si Fusuma upang muling makontrol ni Atsuzawa ang eroplano. Samantala, naniniwala na ngayon si Yu sa nakaraang kwento ni Atsuzawa. Ngunit bumalik muli si Fusuma upang makialam sa eroplano. Sa wakas ay lumaban si Fusuma kay Tora ngunit mukhang nahihirapan si Tora na harapin siya. Samantala, humingi ng tulong si Atsuzawa sa Air Force, ngunit ayon sa Air Force Base, hindi nakalog-in sa radar system ang kanilang eroplano, kaya hindi siya matutulungan ng kanilang fighter aircraft. Pagkatapos ay sinabi ni Ashio kay Atsuzawa na ang kahinaan ni Fusuma ay apoy. Sinabi ni Atsuzawa na ang fighter aircraft ay hindi maaaring dumating, kaya hindi nila maaaring barilin ang halimaw. Sinabi ni Tora kay Ashio kung magagamit niya ng maayos ang kanyang sibat, pagkatapos ay maaari niyang talunin si Fusuma nang hindi napipinsala ang eroplano. Hiniling ni Ashio kay Tora na hawakan si Fusuma at sinabi sa kanya na maglabas ng isang kidlat para maseksak niya ng maayos si Fusuma mula sa loob ng eroplano. Sinabi ni Yu na gusto niyang tulungan si Ashio, kaya ginawa nila ang plano ng magkakasama, at sinaksak nilang dalawa si Fusuma. Matapos mawala si Fusuma, muling nakikita ang kanilang eroplano sa radar ng Air Force. 2 fighter aircraft ang ipinadala para tulungan sila. Pagkatapos ay inutusan ni Atsuzawa ang 2 eroplano na magpaputok ng mga missile kay Fusuma. Gayunpaman, nakakabit na muli si Fusuma sa fuselage, kaya hindi na siya nabaril ng Air Force dahil maaaring ilagay sa panganib ang mga pasahero. Nagpasya si Ashio na sumakay sa eroplano. Sinalakay nila ni Tora si Fusuma hanggang sa itapon siya mula sa eroplano, na sinundan ng missile fire mula sa 2 fighter aircraft hanggang sa masunog si Fusuma. Bago namatay si Fusuma, sinabi niyang mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makatagpo si Hakumon na babangon dahil sa banal na sibat. Nakarating ang eroplano sa tulong ni Tora dahil nasira ang mga gulong ng eroplano.
Matapos talagang huminto ang eroplano sa paliparan, humingi ng tawad si Hyo kay Atsuzawa para sa kanyang hindi pagkakaunawaan sa lahat ng oras na ito. Sinabihan ni Atsuzawa si Ashio na tumakas dahil pagkatapos ng insidenteng yun, maraming tao ang darating para makapanayam siya. Sinabi ni Hyo na isang araw ay gusto niyang makita muli si Ashio. Ang eksena ay ipinakita sa gitna ng kagubatan kung saan ang isang yokai na nagngangalang Juroro sa anyo ng isang lobo ay nakitang pumatay ng maraming tao doon. Napatigil si Juroro ng dalawa pang yokai ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo. Sinabi ng dalawang yokai na dapat silang humingi ng tulong sa may hawak ng banal na sibat. Sa ibang lugar ay lumilitaw na may isang construction project, pagkatapos ay nakahanap ang mga manggagawa ng isang malaking bato sa isang butas na lumalabas na isang silang stone. Nang matagumpay na may angat ang bato, lumabas na ilang chest ang naglabas ng ilang yokai sa anyo ng malalaking ulo na may mahabang leeg. Nabiktima ng yokai ang lahat ng mga manggagawa, pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga yokai na gusto niyang kainin ang ulo ng babaeng nagngangalang Hisaki Makado na nagselyo sa kanila sa bato. Kinabukasan, pinanood ni Ashio ang balita tungkol sa insidente sa telebisyon. Akala niya ay napatay at kinain ni Tora ang mga manggagawa ng proyekto, kaya agad niya itong inatake. Si Tora, na hindi tinanggap ang akusasyon, ay agad na umalis at sinabing maghahanap siya ng mga taong mabibiktima. Habang hinahanap ni Ashio si Tora, hindi sinasadyang pumunta siya sa pinangyarihan. Doon ay nakita ni Ashio ang isang matandang lalaki na nagsabi sa mga pulis na ang pumatay sa mga manggagawa ay isang halimaw na nagngangalang Gaemon. Ngunit hindi naniwala ang mga pulis sa sinabi ng matanda at itinulak siya hanggang sa mahulog ang libro ng matanda. Nakita ni Ashio ang laman ng libro. May larawan ng isang babae na isang sikat na mangangaso ng espiritu noong panahon niya na nagngangalang Hisaki Makado. Ayon kay Ashio, ang mukha ni Makado ay katulad ng kay Mayuko. Nang hapon na iyon, nakita si Mayuko na naglalakbay mag-isa sakay ng tren. Nagpanik si Ashio dahil hahabulin ng Gaemon si Mayuko na kamukha ni Makado. Agad niyang tinawagan ang cellphone nito ngunit hindi nito sinasagot. Sa wakas, umikot sila ng matanda upang hanapin ang kinaroroonan ni Mayuko. Samantala, si Tora, na nasa gitna na ng lungsod na naghahanap ng mabibiktima, ay hindi sinasadyang nakita si Mayuko at gustong gawin itong biktima. Hindi nagtagal, nahanap ng mga Gaemon ang kinaroroonan ni Mayuko at sinubukan siyang salakayin. Buti na lang dumating agad si Ashio at pinrotektahan si Mayuko mula sa mga Gaemon. Sinabihan ni Ashio si Mayuko na umalis, at pagkatapos ay nakipaglaban siya sa mga Gaemon. Tila na-overwhelm si Ashio sa mga Gaemon, kaya tumalbog siya at patuloy na hinabol ng mga Gaemon si Mayuko hanggang sa mahulog ito mula sa taas ng building. Nang gustong kainin siya ng mga Gaemon, sinaklolohan ni Tora si Mayuko at sinabi sa kanila na si Mayuko ang kanyang biktima. Sinubukan ng isa sa mga Gaemon na salakayin si Tora, ngunit madali niya itong natalo. Pagkatapos ay itinali ng isang Gaemon ang katawan ni Tora at sinabihan ng isa pang Gaemon na habulin si Mayuko. Sinubukan ni Tora na kalasin ang Gaemon, at pagkatapos ay pinatay niya ito. Habang si Mayuko ay nakikitang napapalibutan ng natitirang tatlong Gaemon, dumating si Tora at ang tatlong Gaemon ay sama-samang inatake siya. Ngunit si Tora, na mas malakas sa kanila, ay agad na nagpakawala ng kanyang kapangyarihan sa kidlat upang sirain ang dalawang Gaemon. Isang Gaemon ang nakatakas at sinubukang salakayin si Mayuko, ngunit dumating si Ashio at nagawang patayin ang Gaemon. Agad namang humingi ng paumanhin si Ashio kay Tora dahil sa pagbibintang sa kanya ng pangbibiktima ng mga tao. Nang marinig ni Mayuko na 500 taon nang hindi kumakain si Tora, binigyan niya ito ng hamburger na sa tingin niya ay tiyak na magugustuhan ni Tora dahil mas masarap ito kaysa sa tao. Lumipat ang eksena sa Hong Kong. Ipinapakita nito ang isang lalaking nagngangalang Hyo na nakikipag-ugnayan sa dalawang lalaki, na lumabas na sila ay yokai, na pumatay ng maraming tao. Agad na inatake ni Hyo ang isa sa mga lalaki at idinikit ang spell paper para bumalik ang lalaki sa kanyang orihinal na anyo at nawasak. Nang makita ng ibang lalaki si Hyo, agad niyang nakilala ang mukha ng yokai slayer. Nang sinubukan niyang tumakas, nahuli siya ni Hyo, ngunit humingi siya ng tawad kay Hyo. Nang matuklasan ni Hyo na ang dalawang yokai ay nakabiktima ng isang maliit na bata, siya ay nagalit at agad na pinatay ang mga ito. Pagkatapos noon ay umalis na si Hyo sa lugar. Habang naglalakad, sinabi ni Hyo na hindi ang dalawang yokai na iyon ang hinahanap niya, dahil hinahanap niya ang yokai na nanakit sa mukha niya. Bigla niyang nakita ang isang broadcast sa telebisyon na natalo ni Tora at Ashio ang kumakain ng bato na yokai. Si Tora pala ang yokai na matagal na niyang hinahanap. Plano ni Hyo na pumunta ng Japan. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagkakasundo sina Tora at Ashio. Inaatake ni Ashio si Tora kapag gusto niya itong kainin habang natutulog siya. Laging alam ni Ashio kung kailan siya balak kainin ni Tora dahil ang kanyang banal na sibat ay laging nagbibigay ng hudyat sa kanya. Pagkatapos ay inatake ni Tora ang mukha ni Ashio na nag-iwan ng peklat, ngunit ang sibat ay maaaring gumalaw sa sarili nito, at gustong salakayin si Tora hanggang sa siya ay tumakas. Kinabukasan, mukhang dumating na si Hyo sa Japan.
Nang si Hyu ay naglalakad sa isang parke, nakita niya ang isang maliit na bata at ang kanyang ama na binubuli ng dalawang thugs. Si Hyu, na ayaw na makitang nasa panganib ang maliliit na bata, ay agad silang tinulungan at gusto pang patayin ang dalawang delinkwente. Buti na lang at nakita ni Ashio na naghahanap kay Tora si Hyu at nagawa niyang pigilan ang pagpatay. Nang makita ni Hyu si Ashio, naramdaman niya ang presensya ni Tora sa malapit. Agad niyang inatake si Ashio at pinahirapan, at pagkatapos ay inatake ng banal na sibat si Hyu kaya napatigil siya sa kanyang pag-atake. Sa wakas, naging maayos ang pag-uusap nilang dalawa. Nang makita niya ang sibat, nalaman ni Hyu ang alamat ng sibat mula sa kanyang guro. Agad siyang yumuko at humingi ng tawad sa kanyang hindi pagkakaunawaan at sinabi niyang hindi maaaring kaibiganin ng isang Holy Spear wielder ang yokai. Hiniling din niya kay Ashio na sabihin sa kanya ang tungkol kay Tora. Tinanong ni Ashio kung bakit hinahanap ni Hyu si Tora, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya. Noong panahong iyon, nakatira si Hyu sa Guangzhou kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Ngunit isang gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho at pagbukas niya ng pinto ng kanyang bahay, biglang lumabas ang isang halimaw at nakakalmot sa kanyang mukha. Pagpasok ni Hyu sa bahay, nakita niya ang maraming dugo, ngunit wala na ang katawan ng kanyang asawa at anak. Pagkatapos magkwento ni Hyu, naisip ni Ashio na hindi yun magagawa ni Tora dahil nakakulong siya ng 500 taon bago niya ito tuluyang napalaya. Ngunit dahil bigo si Ashio kay Tora, na laging sinusubukang kainin siya at hindi maging mabait, hiniling niya kay Hyu na patayin si Tora. Pagkaalis ni Ashio sa park, nakipagkita si Hyu kay Tora, at naglaban silang dalawa hanggang kinabukasan. Parang na-overwhelm si Tora nang kaharap si Hyu. Habang si Ashio na nasa klase, iniisip ang sarili niyang mga salita kay Hyu tungkol kay Tora. Nang oras na ng pasukan, si Asako na napagtanto na may kakaiba kay Ashio ay agad siyang sinundan. Sa wakas ay hinampas ni Asako si Ashio gamit ang kanyang bag at pinasaya siya. Sa kabilang banda, pagod na pagod sina Tora at Hyu ngunit patuloy pa rin sa paglalaban sa parke. Pagkatapos ay dumating si Ashio upang paghiwalayin ang kanilang away at sinabi kay Hyu ang totoo. Maging si Ashio ay nagpapakita ng sugat ng kuko sa kanyang mukha na iba sa sugat ng kuko sa mukha ni Hyu, na may 3 kuko, habang si Tora ay may 4 na kuko. Nakaramdam ng inis si Hyu dahil nagpunta siya ng Hong Kong papuntang Japan ngunit nakilala niya ang maling target ngunit inatake pa rin niya ng spell paper si Tora. Ngunit nagawa ni Ashio na harangin ang pag-atake ni Hyu kay Tora. Sinuntok ni Ashio ang mukha ni Hyu para magising siya pero inatake niya si Ashio hanggang sa mawalan siya ng malay. Matapos magising si Ashio, humingi ng tawad si Hyu at inamin ang kanyang pagkakamali. Plano niyang manatili pansamantala sa Japan dahil maraming yokai mula China ang nakarating sa Japan. Kung tutuusin, umaakit sa kanila ang aura ng banal na sibat. Ayon kay Hyu, nasa Japan din ang yokai na pumatay sa kanyang pamilya. Nang sumunod na araw ay tila natauhan si Tora at gustong manghuli kay Ashio. Ngunit hindi niya inatake si Ashio matapos niyang makita ang maraming sugat sa katawan ni Ashio matapos siyang protektahan mula sa pag-atake ni Hyu. Long story short, dumating na ang summer vacation. Inaanyayahan ni Asako at Mayuko si Ashio na magbakasyon sa dalampasigan dahil ang mga lolo't lola ni Asako ay may-ari ng isang restaurant sa tabi ng dalampasigan. Doon din nagpunta si Tora at nag-enjoy sa kanyang bakasyon kaya gusto niyang kalimutan ang alitan nila ni Ashio. Pagkatapos ay nahuli ni Ashio ang isang maliit na batang lalaki na nakitang nagbabaon ng kanyang mga gamit-gamit ang buhangin sa dalampasigan. Pagkatapos ay pumunta doon sina Asako at Mayuko at hinayaan ang maliit na bata. Nagtanong si Ashio tungkol sa impormasyon tungkol sa batang lalaki sa mga lolo't lola ni Asako. Ipinaliwanag nila na ang bata ay pinangalanang Tatsuya, na dati ay isang mabuting bata, ngunit siya ay nagbago mula nang mamatay ang kanyang ina. Samantala, tumigil si Tora sa paglalaro sa tubig sa gitna ng dagat dahil napagtanto niya ang presensya ng yokai. Tinawag ng yokai si Tora sa kanyang sinaunang pangalan na Gatobomaru. Ang tumawag pala kay Tora ay isang marine guard na yokai na nagngangalang Umizato. Balak niyang hilingin kay Tora na tumulong sa pakikipaglaban sa isang yokai na naglalagay ng panganib sa tubig na pinangalanang Aikashi. Si Aikashi ay nabuo mula sa mga kaluluwa ng mga namatay sa karagatan. Si Aikashi ay napakabangis at kayang salakayin ang mga tao at yokai, ngunit ang lakas ni Umizato ay hindi sapat upang harapin ito. Biglang sumulpot si Aikashi sa harapan nilang dalawa. Samantala, si Tatsuya ay nakikitang iniistorbo ng 3 lalaki at sinisira ang kanyang mga laruan sa dalampasigan. Si Asako, na nakakita nito, ay agad namang tumulong at inatake ang 3 lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Tatsuya kay Asako na ang larwang nasira nila ay regalo mula sa kanyang ina. Matapos marinig ito, gusto ni Asako na ayusin ang laruan ni Tatsuya. Sa kabilang banda, si Tora ay nakikipaglaban kay Aikashi, ngunit dahil ang katawan ni Aikashi ay napuno ng langis, ang pag-atake ng kidlat ni Tora ay hindi maaaring mahawakan siya. Nilunok pa ng higanteng si Aikashi si Tora.
Sinubukan ni Umizato na ilabas si Tora sa bibig ni Aikashi ngunit hindi niya magawa dahil sa sobrang dami ng langis sa bibig kaya madulas ito. Hiniling ni Tora kay Umizato na hanapin si Ashio at humingi ng tulong sa kanya. Samantala, mukhang natapos na ni Asako ang pag-aayos ng laruan ni Tatsuya, kaya mukhang masaya siya. Pagkatapos ay inanyayahan ni Tatsuya si Asako na maglaro at sumakay ng bangka patungo sa kuweba sa dagat. Biglang lumitaw si Aikashi at inatake ang kanilang bangka. Agad namang tumakbo si Ashio na nagpapaaraw sa dalampasigan dahil naramdaman niyang may tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Pagkatapos ay lumitaw si Umizato at sinabi sa kanya na kasalukuyang nasa panganib si Tora. Nang tutulungan na sana niya si Tora, sinabi sa kanya ni Mayuko na nasa panganib din si Asako. Nang tawagin ni Mayuko si Ashio bilang Aosuki, may napagtanto si Umizato. Pagdating ni Ashio sa tindahan ng lolo ni Asako, nakatanggap siya ng tawag mula kay Asako, na nasa tiyan ni Aikashi. Matapos tawagan si Ashio, inatake sila ng maliit na yokai sa loob ng katawan ni Aikashi. Buti na lang andyan si Tora at nailigtas sila. Habang si Ashio at Umizato ay tila patungo sa gitna ng dagat, nagawa niyang hanapin si Aikashi ngunit si Aikashi ay nasa kanyang sariling dimensyon na tinatawag na Kekai. Ang Kekai ni Aikashi ay napakalakas na ang banal na sibat ni Ashio ay hindi makapasok sa kanyang dimensyon. Sinubukan ni Ashio na sirain ang Kekai ni Aikashi, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang tiyan. Habang naroon, tila tinanong ni Tora si Asako kung pupunta si Ashio para tulungan sila, ngunit natakot si Asako, binato si Tora sa mukha. Dahil hindi lumaban si Tora, naisip ni Asako na si Tora ay isang tame monster. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tatsuya na si Ashio ay wala ring ina na katulad niya. Habang nagsasalita si Asako, bigla silang hinila sa katawan ni Aikashi na mas malalim hanggang sa himatayan si Asako. Sinubukan ni Tora na iligtas sina Asako at Tatsuya, ngunit lumabas na sa tiyan ni Aikashi, mayroong isang Kekai na maaaring magtanggal ng kapangyarihan ng ibang yokai. Pagkatapos ay dumating si Ashio at iniligtas silang tatlo, ngunit si Asako ay nasa panganib dahil ang kanyang mga kamay ay nakatali lamang sa laruan ni Tatsuya. Pagkatapos ay hiniling ni Ashio kay Tatsuya na hawakan ang kamay ni Asako, ngunit natakot si Tatsuya. Hinikayat ni Ashio si Tatsuya na maglakas loob na tulungan si Asako. Ngunit nang mahawakan ni Tatsuya ang kamay ni Asako, dumulas ang pagkakahawak nito. Biglang gumalaw mag-isa ang banal na sibat at dumikit sa katawan ni Aikashi hanggang sa masira ang katawan nito. Matapos wasakin si Aikashi, napalaya ang lahat ng kaluluwa ng mga namatay sa dagat. Agad namang nagpasalamat si Ashio kay Tora sa pagligtas kila Asako at Tatsuya. Pagdating sa dalampasigan, napagdesisyonan nilang dumiretso sa bahay. Nung pauwi na sila, dumating din si Tatsuya na masayang mukha, at naging good boy na siya. Ibinigay ni Tatsuya ang kanyang paboritong laruan kay Ashio bilang isang alaala. Pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas ni Tatsuya. Kinabukasan ay natarante si Tora nang makita si Ashio, na naghahanap ng perang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Pagkatapos ay pumunta sina Ashio at Tora sa gitna ng lungsod, at nakita ang isa sa mga yokai Kama Itachi na nagngangalang Reishi na biglang sumalakay sa kanila. Nagawa ni Ashio na ibagsak ang yokai at naghanda na patayin siya, ngunit ang isang babaeng yokai na nagngangalang Kagari ay agad na nakiusap kay Ashio na palayain si Reishi, dahil gusto lang nilang subukan kung magagamit ni Ashio ang banal na sibat. Inanyayahan sina Ashio at Tora na pumunta sa kanilang bahay sa kagubatan. Doon ay hiniling ng dalawang Kama Itachi kay Ashio na tulungang patayin ang kanilang kapatid na si Juro. Noong una ay tumanggi si Ashio at inakala niyang masama ang dalawang yokai dahil gusto nilang patayin ang sarili nilang kapatid. Ngunit ipinakita ni Raishin ang mga piraso ng katawan ng tao na kinain ni Juro. Si Tora ay niyaya ni Kagari na lumabas dahil gusto ni Raishin na makipag-usap ng mag-isa kay Ashio. Nang maglalaban na silang dalawa, biglang naramdaman ni Tora ang isang yokai na papalapit doon, ngunit hiniwa pa rin ni Kagari ang kamay ni Tora. Sinabi ni Raishin kay Ashio na ang kanyang nakababatang kapatid na nagngangalang Juro, ay napakasama ng loob sa mga tao dahil silang tatlo ay pinaalis ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Sinabi rin niya na hindi dapat pumatay ng tao ang Kama Itachi at dapat lamang magdulot ng maliliit na sugat para itaboy sila. Maaaring gumaling ang kanilang mga sugat sa gamot ni Kagari. Dahil nilabag ni Juro ang mga patakaran, dapat siyang mamatay. Pagkatapos ay pumunta doon si Juro upang magpaalam sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid. Sinabi ni Juro na papatayin niya ang mga taong sumisira sa kanilang mga tahanan nang walang natitira, dahil sisirain muli ng mga tao ang kanilang mga tahanan gamit ang Toll Road Project. Si Ashio na nakaramdam ng inis ay agad na sinugod si Juro, ngunit nataman siya ng buntot ni Juro kaya hindi siya nakagalaw. Akmang sasalakayin muli ni Juro si Ashio, dumating si Tora at sinaksak ang katawan ni Juro, dahilan para tumakas ito. Si Ashio, na hindi makagalaw, ay gumaling sa wakas gamit ang gamot mula kay Kagari. Matapos magamot sina Ashio at Kagari ay agad namang hinabol ng apat si Juro dahil papatayin niya ang mga Toll Road Project worker.
Habang nasa daan, sinabi ni Kagari kay Ashio na si Juroro ay isang mabuting yokai na hindi kailanman nagkaroon ng puso na manakit ng tao. Ngunit nagbago siya simula nang sirain ng mga tao ang kanilang bahay. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Juroro, inatake silang apat ni Juroro gamit ang nahuhulog na bangin. Nakayanan pa nina Ashio at Tora ang mga guho, ngunit ang dalawang Kama Itachi ay natamaan ng isang sasakyan, na naging sanhi ng pagtapon ng gasolina mula sa kotse sa kalsada. Kiniling ni Ashio kay Tora na tulungan ang dalawang Kama Itachi, habang kinakaharap niya si Juroro at sinusubukang i-resuscitate siya. Nang matanto ni Juroro ang kanyang pagkakamali, dumating ang mga manggagawa at binato siya. Natakot sila nang makita nilang galit si Juroro, at sa di sinasadya, nalaglag ng isa sa mga trabahador ang kanyang sigarilyo. Sinindihan nito ang natapon na gasolina na nagdulot ng malaking sunog, at nagsitakas ang mga manggagawa. Nang makita niya ang dalawa niyang kapatid na natamaan ng sasakyan, tinulungan sila ni Juroro na buhatin ang sasakyan. Ngunit kulang pa rin ang kanilang lakas hanggang sa humingi ng tulong si Ashio sa mga manggagawa. Ang mga manggagawa noon ay nagsumikap na tulungan sila. Sa kalaunan, nailigtas ang dalawang Kama Itachi bago sumabog ang sasakyan. Sinabi ni Ashio kay Juroro na hahanap siya ng bagong lugar para sa kanilang tatlo, ngunit sa halip ay inatake ni Juroro si Ashio, kaya napilitan si Ashio na patayin si Juroro. Sinadya pala ni Juroro si Ashio para mapatay siya at mabayaran niya lahat ng pagkakamali niya. Samantala, sa paaralan ng Kohamei, lumalabas na pinapagalitan ng mga matatanda ang apat na monghe na nabigong agawin ang banal na sibat mula sa mga kamay ni Ashio. Pagkatapos ay dumating ang isang great monk na agad na pinagalitan ng mga elders dahil ang kanilang trabaho ay protektahan ang banal na sibat at kung sino man ang nagmana nito. Ang kanilang pinuno, isang lola na nagngangalang Hisaki Makado at tinukoy bilang pangalawang henerasyong Oyakum, ay nagalit sa ginawa ng apat na elders. Bago pumunta sa dambana, nagkaroon ng pagkakataon ng dakilang monghe na makilala ang Oyakum. Sinabi niya na ang banal na sibat ay pipili ng sarili nitong gagamit, ibig sabihin ay si Ashio ang napiling gumamit ng sibat. Pagkatapos ay tinipon ng dakilang monghe ang lahat ng monghe sa templo at iniutos na bantayan nila si Ashio at hayaan si Tora sa tabi niya. Sa kabilang banda, magkasamang naliligo ng mainit sina Ashio at Tora. Pagkatapos ay narinig ni Ashio ang boses ng isang babae na matamis na kumakanta. Na-curious si Ashio at hinanap ang pinanggalingan ng tunog hanggang sa makatagpo siya ng babaeng nagngangalang Saya. Nakababad din siya sa mga hot spring. Pagkatapos ay lumapit si Tora kay Ashio para mapansin ni Saya ang kanilang presensya. Nagulat si Saya, tinakpan ng tela ang katawan, at umalis doon. Nagpanik si Ashio dahil ayaw niyang makita siyang bastos na lalaki, pero sinabi ni Tora na hindi ordinaryong tao ang babaeng iyon. Pagdating ni Saya sa kanyang bahay, naghihintay ang kanyang ama at lola sa kanyang presensya. Agad nilang inutusan si Saya na magtrabaho at inilagay siya sa isang silid. Ang kanyang trabaho ay samahan ng isang babaeng yokai na nagngangalang Omamori sa anyo ng isang bata upang samahan siya sa paglalaro. Sinabi ni Omamori na gusto niyang umalis sa lugar, ngunit sumagot si Saya na hindi nila magagawa yon. Pagkatapos ay naamoy ni Omamori ang amoy ng tao ni Ashio at Tora mula sa katawan ni Saya. Baka daw mailabas siya ng dalawa doon. Kinabukasan, hindi sinasadyang nakita ni Ashio si Saya na pagyawang-gewang na naglalakad at muntik ng mabandol ng kotse. Agad siyang tinulungan ni Ashio, at pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga mangangalakal doon na si Saya ay nagmula sa pamilyang Takatoray, na nagmamay-ari ng halos lahat ng lupain sa lugar. Pagkatapos ay binuhat ni Ashio si Saya para umuwi. Sa daan, hiniling ni Saya na bumaba at gustong maglakad ng mag-isa. Sinadya daw niyang lumabas para hanapin si Ashio, at nakikita din niya kung nasaan si Tora. Sinabi niya na nakikita ng kanilang pamilya ang mundo ng yokai. Gayunpaman, dahil mahina pa rin ang kalagayan ni Saya, agad siyang binuhat muli ni Ashio habang tumatakbo hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Takatoray sa ilan sa kanyang mga subordinate tungkol sa tagumpay ng kanyang negosyo. Pagkatapos ay naisip niya na ang lahat ng kanyang tagumpay ay salamat kay Omamori na kanyang ikinulong upang ito ay magdala ng kayamanan sa kanyang pamilya. Pag-uwi ni Saya, agad siyang pinuntahan ni Takatoray at pinagalitan. Sinabi ni Takatoray na madalas na sinasamahan ng mga estranghero si Saya pauwi dahil palagi itong nahihimatay sa kalsada, na labis na ikinahihiya ng pamilya Takatoray. Pinalayas din niya si Ashio, ngunit nakiusap si Saya kay Takatoray na hayaan silang mag-usap ni Ashio ng isang oras na mag-isa. Pagkatapos ay pinayagan sila ni Takatoray at ng kanyang lola. Sinabi ni Saya na may kapangyarihan ang kanyang ina na makita ang yokai tulad niya. Bago namatay ang kanyang ina, pinayuhan niya na ang kanilang kapangyarihan ay dapat gamitin bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at yokai upang sila ay mabuhay. Napangasawa pala ni Takatoray ang kanyang ina dahil gusto nitong gamitin ang kapangyarihan nito para protektahan ang yaman ng pamilya Takatoray. Ikinwento ni Saya ang tungkol kay Omamori na nagbigay ng tagumpay sa pamilya Takatoray sa mga henerasyon. Pagkatapos ay dinala niya si Ashio sa silid kung nasaan si Omamori.
Pagpasok sa silid, naramdaman ni Tora ang pambihirang kapangyarihan ng Kekai na inilagay ng pamilya Takatorai upang hindi makatakas si Omamori. Nais silang makilala ni Omamori para humingi ng tulong sa kanilang dalawa para makaalis siya doon. Sa kabilang banda, pumasok sa silid sina Takatorai at lola ni Saya, ngunit natarante si Takatorai nang makita ang banal na sibat na dala ni Ashio. Noong bata pa si Takatorai, minsang sinabi ni Omamori na isang araw ay may darating na may dalang banal na sibat na magpapalaya sa kanya at ang taong iyon ay si Sirius sa pamilya Takatorai. Samantala, sa silid ni Omamori, nagbabala si Tora na kung sisirain nila ang Kekai, ito ay lubhang mapanganib dahil maaari nitong lipulin ang lahat ng nakatira sa bahay, kabilang si Omamori. Ngunit si Omamori na nakakulong sa loob ng 200 taon ay handang mamatay. Masaya siya dahil nakilala niya si Saya at ang nanay ni Saya, kaya nagkaroon siya ng mga kaibigan na makakasama. Ginawa ni Omamori ang lahat para kay Saya, para hindi na siya makulong sa kwarto tulad ng dati niyang ina. Biglang pumasok si Takatorai sa kwarto ni Omamori at inatake si Ashio hanggang sa bumagsak. Ngunit nang si Ashio ay nagnanais na sirain ang Kekai, pinigilan siya ni Saya dahil ayaw niyang mapahamak si Omamori. Nang hindi nakabantay si Ashio, dumating ang mga tauhan ni Takatorai at hinuli siya. Sa kabutihang palad ay nailigtas ni Tora si Ashio at tumayo sa harap ni Omamori upang protektahan siya upang hindi siya masira kapag nawasak ang Kekai. Nang malaman ito, hiniling ni Saya kay Ashio na agad na sirain ang Kekai. Agad na nilaslas ni Ashio ang Kekai at ginawang mawala agad ang yaman ng pamilya Takatorai at sumenyas na mawawasak ang pamilya Takatorai pagkatapos noon. Matapos wasakin ang Kekai, agad na umalis si Omamori sa lugar. Nag-aalala si Ashio na magiging mahirap ang buhay ni Saya pagkatapos masira ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hinila ni Tora si Ashio para hilingin na umalis kaagad dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na sabihin kay Omamori na patuloy niyang sasamahan si Saya upang suklian ang pabor na makasama siya sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay lumingon si Ashio kay Saya at nakita si Omamori sa tabi niya. Pagkatapos ng insidente kay Omamori, nagpatuloy ang pakikipagsapalaran nina Ashio at Tora. Makikita sa eksena ang bahay ni Mayuko kung saan ang kanyang ama ay tila nagpapakita ng isang antigo na salamin kay Mayuko. Pagkatapos ay pumunta si Asako sa bahay ni Mayuko upang ihatid siya sa paaralan. Pinakiusapan din ng ina ni Mayuko si Asako na samahan si Mayuko sa bahay sa kanilang bakasyon sa Europa. Pagdating sa paaralan, laging nananaginip si Asako, iniisip si Ashio, na nawala sa kung saan. Nang makita ito, inanyayahan ni Mayuko si Asako na bisitahin ang bahay ni Ashio pagkatapos ng klase. Pagdating sa bahay ni Ashio, sinabi ni Shiguri na umalis si Ashio para matulungan ang kanilang pamilya na may problema. Pagkabalik doon, mukhang galit si Asako dahil hindi sinabi ni Ashio kung kailan siya aalis. Sa kabilang banda, si Ashio ay nakikitang naghahapunan sa bahay ng dalawang Kamaitachi pagkatapos ay sinabi niyang pupunta siya bukas ng Hokkaido. Nang mag-isa si Ashio sa isang silid, bigla niyang nakita ang refleksyon ni Asako sa tubig na tila nagpapanik habang tinatawag ang pangalan ni Mayuko. Humingi ng tulong si Ashio sa mga Kamaitachi at Tora para ipaliwanag ang nangyari. Sinabi ng Kamaitachi na ito ay tinatawag na salamin ng tubig. Dinala nila si Ashio sa isang kuweba, kung saan nakatira ang isang mirror master na nagngangalang Angaikyo, pagkatapos ay lumabas sa kuweba ang lumang hugis salamin na yokai upang salubungin sila. Ngunit nang makita ni Angaikyo ang banal na sibat ni Ashio, natakot siya kaya tumakbo siya palayo ngunit nahuli siya ni Tora. Ipinaliwanag ni Angaikyo ang water mirror phenomenon na nakita ni Ashio kanina. Agad na ipinakita ni Angaikyo ang larawan ng pinagdadaanan ni Asako at Mayuko. Noong mga oras na iyon, nakita silang dalawa sa bahay ni Mayuko. Bigla silang nagulat sa isang tunog mula sa antigo na salamin ng ama ni Mayuko. Isang yokai ang lumabas sa salamin at hinila silang dalawa sa salamin. Sinabi ni Angaikyo na ang yokai ay pinangalanang Kyouma. Handang tulungan ni Angaikyo si Ashio na makapasok sa kanyang salamin para mas mabilis itong makarating sa bahay ni Mayuko. Ngunit si Ashio ay binibigyan lamang ng sandali dahil maaari siyang makulong ng tuluyan sa mundo ng mga salamin. Sa wakas, sabay na pumasok sa salamin sina Ashio at Tora at nakarating sa bahay ni Mayuko. Dahil nagpalit ng anyo si Ashio, hindi siya nakilala ni Asako. Pagpasok ni Ashio at Tora sa salamin, agad na hinawakan ni Asako ang katawan ni Ashio para pumasok din sa salamin. Sa loob ng salamin, nakita nila si Kyouma na nakahawak sa katawan ni Mayuko. Nang makita ni Kyouma ang presensya nilang tatlo, agad siyang nagpalit ng anyo at inatake sila gamit ang maraming maliliit na yokai. Si Tora, na sabik na iligtas si Mayuko, ay nagawang maitaboy ang lahat ng pag-atake hanggang sa wakas, natalo ni Tora at Ashio si Kyouma sa isang atake lamang. Tapos hinamatay sina Asako at Mayuko. Pagkatapos nilang magising, naisip ni Asako na panaginip lang ang mga pangyayari kagabi, ngunit nalaman ni Mayuko na totoo ang mga pangyayari kagabi, at tinutulungan sila ng nagbabagong hugis na sina Ashio at Tora. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga yokai monsters na nagtitipon at nagsasabing dumating na ang anak ng babae sa kanilang teritoryo.
Siya ay dumating na may dalang banal na sibat kaya ang mga yokai ay sabik na patayin si Ashio. Sa kabilang banda, si Ashio ay nagpapaalam sa dalawang kama Itachi upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Humingi ng tawad si Kagari kay Tora matapos matuklasan na si Tora ay si Nagatobomaru, isang yokai na nabuhay ng 2,000 taon. Bukod pa riyan, kilala rin si Tora na may mahusay na lakas at maraming kaaway na kanyang nasakop. Pagkatapos ay umalis sina Ashio at Tora mula doon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sakay ng pampublikong bus. Habang nasa bus, naramdaman ni Ashio ang paglapit ng yokai, gamit ang kanyang banal na sibat, na nagpapakita ng presensya ng yokai. Pagkatapos ay naroon ang yokai, na sumalakay sa bus hanggang sa mahulog ito sa bangin. Buti na lang at nailigtas pa rin ni Tora at Ashio ang kanilang mga sarili. Noong nasa gilid na sila ng bangin, maraming maliliit na yokai ang dumating. Napagod sina Ashio at Tora sa pakikipaglaban sa paulit-ulit na paglabas ng mga yokai. Hanggang sa nagpasya si Ashio na umatras, at pareho silang tumakas sa kagubatan. Habang nasa gubat, ang mga paa ni Ashio ay hinawakan ng yokai na nagtatago sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay dumating ang iba pang yokai at pinalibutan silang dalawa. Si Ashio ay tila pinagtutulungan ng maraming yokai. Nang gustong tulungan siya ni Tora, hinarang siya ng isang higanteng yokai na nagngangalang Hitotsuki. Parang magkakilala silang dalawa, kahit si Hitotsuki ay alam ang ibang pangalan ni Tora bukod sa Nagatobomaru, na si Azophios. Sinabi ni Hitotsuki kay Tora na huwag siyang pigilan sa pagpatay kay Ashio, ngunit sumagot si Tora na tinulungan niya si Ashio dahil siya ay kanyang biktima. Samantala, nakatakas naman si Ashio na nak-corner dahil kusang gumalaw ang banal na sibat, na dinala siya palayo sa yokai hanggang sa mahulog siya sa isang lawa. Pagkatapos ay tumunog ang banal na sibat nang may nakita itong yokai sa lawa. Pinilit ni Ashio na lumitaw kaagad ang yokai. Pagkatapos ay lumabas ang yokai na kapa mula sa tubig upang gamutin ang sugat ni Ashio. Tinanong ni Ashio ang kapa kung bakit maraming yokai ang umatake sa kanya. Sumagot ang kapa na inatake nila siya hindi dahil sa paghihiganti kundi dahil sa kanyang ina. Sinabi ng kapa na dumating ang isang magandang babae gamit ang isang malaking barko mula sa China libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang babae pala ay ang pagkakatawang tao ng isang napakalakas na yokai. Madalas daw pumapatay ng tao at iba pang yokai ang reincarnated na yokai sa bawat bansang binisita niya dahil sa tingin niya ay walang yokai ang karapat-dapat mabuhay maliban sa kanya. Ang pangalan ng yokai ay Hakumon no Mono. Isang beses dumating si Hakumon no Mono sa Japan. Pagkarating niya, nagsanib puwersa ang yokai sa Japan para sirain siya. Kahit na nagkaisa na sila, hindi pa rin matatalo ang kapangyarihan ni Hakumon no Mono. Hanggang sa tinulungan sila ng mga tao, hamina ang kapangyarihan ni Hakumon no Mono. Pagkatapos ay tumakas si Hakumon no Mono at pinagbantaan silang lahat na balang araw ay babalik siya ng may mas malaking puwersa at papatayin silang lahat. Nang marinig ito, patuloy siyang hinabol ng lahat ng yokai upang sirain siya habang humihina ang kanyang lakas. Ngunit nang naisin ng kapa na sabihin ang relasyon sa pagitan ng ina ni Ashio at Hakumon no Mono, muling sinundan ng yokai si Ashio. Pagkatapos ay sinabi ng kapa kay Ashio na sa likod ng bundok, mayroong isang nayon na maaari niyang bisitahin upang protektahan ang kanyang sarili. Samantala, sa pinangyarihan ng aksidente sa bus, naroon na ang mga pulis. Sina Saya at Omamori ay hindi sinasadyang dumaan sa eksena. Naramdaman ni Omamori na gumagalaw ang lahat ng yokai sa lugar. Sa bahay ng kama Itachi, dumating ang yokai para tawagan sina Raishin at Kagari. Inaanyayahan nila ang dalawang kama Itachi na sumama sa kanila sa pagpatay kay Ashio. Ngunit tinanggihan nila ang kanilang imbitasyon, at pareho nilang pinili na protektahan si Ashio. Sa kabilang banda, nag-uusap pa rin sina Tora at Hitotsuki. Naalala ni Hitotsuki na siya, si Tora at ang iba pang yokai ay minsang nagtulungan upang labanan si Hakumon no Mono. Gayunpaman, nang humina si Hakumon no Mono, hindi sumali si Tora sa pagtugis dahil nakatagpo niya ang Wanderer at sinelyuhan gamit ang banal na sibat. Sinabi rin ni Hitotsuki na pagkatapos ng pag-alis ni Tora, ang yokai ay nagpatuloy sa pag-atake sa hideout ni Hakumon no Mono ngunit hindi nila ito mapasok dahil may isang malakas na kekai na nagpoprotekta sa lugar, at ito ay ginawa ng isang babae mula sa mga tao. Tinanong ni Tora kung ano ang relasyon ng babaeng iyon at ni Ashio dahil nabuhay siya libu-libong taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni Hitotsuki na ang pangalan ng babae ay Yuki, na siyang unang henerasyong Oyakumi, ang pinuno ng Kohame Shrine. Muli niyang binalaan si Tora na huwag makialam sa kanyang mga gawain dahil kahit na sinabi ni Tora na si Ashio ang kanyang biktima, tila ayaw niyang kainin siya. Sa kabilang banda, nagawang talunin ng dalawang kama Itachi ang lahat ng yokai na dumating sa kanilang bahay, at pagkatapos ay hinahanap nila si Ashio, na nasa panganib. Samantala, si Ashio, na nalulula sa pagbugbog ng maraming yokai, ay hindi sinasadyang nakakita ng isang matandang lalaki na pinaliligiran ng mga yokai. Agad niyang binuhat ang matanda at dinala palayo doon sa nayon sa likod ng bundok. Si Tora na binalaan ni Hitotsuki, ay nakita lamang si Ashio mula sa tuktok ng puno.
Pagdating sa nayon, huminto si Ashio at ang matanda sa isang bakery upang kumain. Sinabi sa kanila ng may-ari ng bakery ang balita ng aksidente sa bus at sinabing ligtas ang lahat ng mga pasahero. Tinanong ng matanda si Ashio kung bakit maraming yokai ang humahabol sa kanya, at pagkatapos ay sumagot si Ashio na nangyari ang insidente pagkatapos niyang bunutin ang banal na sibat mula sa katawan ng isang yokai na nagngangalang Tora. Kahit na kasalukuyang yokai exterminator si Ashio, nakokonsensya pa rin siya kapag sinasaktan niya sila. Binigyan din niya ang matanda ng isang pirasong tinapay at isang bote ng gatas. Nang papaalis na siya sa bakery, humingi ng pahintulot si Ashio sa matanda na manatili sa kanyang bahay. Biglang dumating ang yokai sa harap ng bakery at pinalibutan silang dalawa. Nagpasya si Ashio na tumakbo upang akitin ang yokai palayo sa nayon. Nang guluhin ng yokai ang mga taga-nayon, sa wakas, naganap ang laban ngunit si Ashio na na-outnumbered noong panahong iyon, ay nahulog at naghanda na mamatay. Pagkatapos ay dumating ang dalawang kama Itachi na tila nasugatan upang tulungan si Ashio. Desperado nilang protektahan si Ashio hanggang sa dumating si Hitotsuki. Sa ibang lugar, nakikita si Omamori na pumapasok sa isang bahay. Samantala, kasalukuyang nak-corner si Ashio at ang dalawang kama Itachi. Nang ang dalawang kama Itachi ay handa ng mamatay upang protektahan si Ashio, hinawakan sila ni Tora at dinala sila palayo sa yokai. Pero nataranta si Ashio dahil bigla na lang siyang nasa harap ng isang bahay mag-isa. Pumasok si Ashio sa bahay upang salubungin ang may-ari hanggang sa makarating siya sa isang silid at nakita niya si Omamori at isang matandang lalaki. Sinabi ni Omamori na ang matanda ang pinuno ng lahat ng yokai at gusto niyang makausap si Ashio. Sinabi ng matanda na sinalakay ng yokai si Ashio dahil may sama sila ng loob sa kanyang ina. Dahil pinrotektahan ng kanyang ina si Hakumon no Mono sa anyo ng puting dragon na may 9 na buntot. Pagkatapos ay sinabi ng matanda ang alamat ni Hakumon no Mono hanggang sa ang yokai ay tinulungan ng pinuno ng Kohamei. Tinanong ni Ashio kung ang babae ay kanyang ina, ngunit ang sagot ng matanda ay hindi niya maaaring maging ina ang babae dahil nangyari ito libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngunit ipinahiwatig ng matanda na ang kanyang ina ay ang ikatlong henerasyon ng mga inapo ng Oyakumi na kasalukuyang nagbabantay sa kekai ni Hakumon no Mono. Ang kanyang pangalan ay Hisaki Samako. Ngunit sinabi ng matanda na hindi niya alam kung bakit gustong protektahan ni Hisaki si Hakumon no Mono. Humingi ng tulong ang matanda kay Ashio para itanong ito. Pagkatapos ay nakumbinsi ni Omamori ang matanda na si Ashio ay isang tao na mapagkakatiwalaan ng yokai. Sinabi ni Omamori na tinulungan niya si Ashio na ibalik ang pabor, at hindi niya kayang makitang umiiyak si Saya kapag namatay si Ashio sa kamay ng yokai. Siniguro ng matanda na mula ngayon, wala ng yokai sa lugar na hahabol kay Ashio. Biglang nagmula sa labas ng bahay ang boses ni Hitotsuki na tumutol sa desisyon ng matanda. Bago makipagkita ang matanda at si Omamori kay Hitotsuki sa labas, sinabi ng matanda kay Ashio na siya ang matandang tinulungan niya kagabi. Nakaharap nila si Hitotsuki na ayaw paalisin si Ashio. Inanyayahan ni Hitotsuki si Ashio na lumaban, ngunit sinabi ni Tora na haharapin niya ang dati niyang kaibigan. Sumang-ayon ang matanda na kung lalabanan ni Hitotsuki si Tora at kung mananalo si Hitotsuki, magagawa niya ang lahat ng gusto niya, ngunit kung matalo siya ay kailangan niyang palayain si Ashio. Nagsimula ang labanan. Sa simula ng laban, tila na-overwhelm si Tora kay Hitotsuki ngunit inatake ni Tora si Hitotsuki gamit ang kanyang fire burst, na sinundan ng isang kidlat hanggang sa masunog ang katawan ni Hitotsuki. Ngunit ayaw sumuko ni Hitotsuki at patuloy na umatake kay Tora hanggang sa mawalan ng malay matapos makatanggap ng atake mula kay Tora. Sa huli, si Tora ang naging panalo. Pagkatapos ng laban, umalis sina Tora at Ashio sa bahay para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit sinabi ng matanda na mas magiging mahirap ang kanilang gawain. Sa maikling kwento, dumating sina Tora at Ashio sa Hokkaido, at kailangan nilang magtungo sa isang nayon na tinatawag na Ashikawa. Ngunit naligaw sila at nakatagpo ang isang babaeng nagngangalang Shikemori Hamoa. Biglang dumating ang yokai na pinadala ni Hakumon no Mono upang agawin ang banal na sibat ni Ashio. Noong malapit ng labanan ni Ashio ang yokai, inatake na ni Shikemori ang yokai gamit ang kapangyarihan ng dalawang suklay. Sinabi ni Shikemori na ang yokai ay tinatawag na Hiyu, at pagkatapos ay sinampal niya si Ashio matapos niyang makita ang banal na sibat na minana niya dahil nagsanay siya ng husto upang magmana ng banal na sibat. Si Hamoa ay miyembro ng paaralan ng Kohamei at isa sa mga kandidato para sa tagapagmana ng banal na sibat. Habang nasa Kohamei College, pinag-usapan ng mga miyembro ang 4 na kandidato para sa tagapagmana ng banal na sibat na nawala. Sinabi ng Oyakumi na natural lamang dahil nadismaya sila na si Ashio, na galing sa kung saan ngunit nagawang magmana ng banal na sibat. Siguradong hinahabol nilang 4 si Ashio ngayon. Ngunit hindi iyon inalala ng Oyakumi dahil dumating silang 4 upang malaman kung karapat-dapat ba si Ashio na magmana ng sibat o hindi. Sa kabilang banda, sinabi ni Shikemori na hindi karapat-dapat si Ashio na magmana ng sibat dahil hindi siya gumawa ng anumang pagsasanay, at hiniling niya kay Ashio na ibigay ang sibat sa kanya.
Kung alam ni Ashio ang signal mula sa sibat, imposibleng mamatay ang dalawang piloto nang inatake sila ni Fusuma, at hindi rin kailangang mamatay si Juroro. Si Ashio, na nakarinig noon, ay madaling nakonsensya at iniabot ang sibat kay Shikemori. Pagkatapos ay inatake ni Shikemori si Ashio at umalis dahil naramdaman niyang darating muli ang mga hiyo. Ang hiyo ay sumanib sa isang higanteng hugis at hinarap si Shikemori, ngunit hindi niya magamit ang sibat laban sa kanila. Nagtagumpay ang mga hiyo na talunin si Shikemori pagkatapos ay tumunog ang banal na sibat dahil dumating si Ashio. Agad na inatake ni Ashio ang hiyo, ngunit kinuha nila si Shikemori na hostage. Sa wakas ay ibinato ni Ashio ang sibat sa hiyo upang si Shikemori ay mailigtas habang siya ay bumalik sa anyo ng tao muli at nahuli ng mga hiyo. Dumating si Tora upang tulungan si Ashio hanggang sa makalaya siya, pagkatapos ay kinuha niya muli ang banal na sibat at sinabing malapit na niyang makaharap si Hakuman no Mono. Pagkatapos niyang matapos, sinabi ni Shikemori na pansamantala, ipapahiram niya ang sibat kay Ashio habang patuloy siyang magsasanay sa paggamit ng sibat at pagkatapos ay umalis siya. Kinabukasan ng ipagpatuloy ni Ashio at Tora ang kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang lalaking nagngangalang Akiba na gare na nakamotorsiklo. Mukhang humanga si Ashio sa motor ni Akiba. Pagkatapos ay inalok ni Akiba si Ashio na sumakay sa kanyang motor ngunit tumanggi si Ashio at iniwan siya. Si Tora, na naramdamang pinapanood sila ni Akiba, ay nagpasya na bumalik at bisitahin siya. Tinanong ni Tora kung sino ba talaga si Akiba, pagkatapos ay sumagot siya na isa siya sa mga potensyal na tagapagmana ng banal na sibat. Ngunit mas interesado si Akiba kay Tora kaysa sa banal na sibat at naglaban silang dalawa. Ang espada na dala ni Akiba ay maaaring humarang sa pag-atake ni Tora, pagkatapos ay inaatake siya ni Tora gamit ang isang pagsabog ng apoy, ngunit sinaksak ni Akiba ang kaliwang kamay ni Tora gamit ang isang metal na spike na maaaring mag-seal sa kapangyarihan ng yokai. Noong mga panahong iyon, kakaiba ang pakiramdam ni Akiba dahil alam niya ang kasaysayan ng kapangyarihan ni Tora, ngunit ngayon ay humina na ang lakas ni Tora, lalo na't paulit-ulit niyang tinulungan si Ashio. Tinanong ni Akiba kung ano ang dahilan kung bakit ginawa ni Tora ang lahat ng iyon, sa kanya idinikit ang isa pang pako sa kanang kamay ni Tora. Tinutukan ni Akiba ang 3 pang pako sa binti ni Tora hanggang sa magwala ito at maputol ang mga kamay at paa para makatakas. Agad na inatake ni Tora si Akiba at nagawang talunin ito. Bago umalis, sinagot ni Tora kung bakit lagi niyang tinutulungan si Ashio dahil lagi siyang masaya na nasa tabi niya si Ashio at hindi siya naiinip. Sa kabilang banda, muling lumitaw ang mga hiyo at sumakay sa bus na sasakyan ni Ashio dahil gusto nilang saktan siya. Nang umandar na ang bus, hindi makontrol ng driver ang bus. Samantala, si Tora, na naamoy ang hiyo sa malapit, ay biglang nilapitan ni Akiba na nagsabing tutulungan niya ang mga tao sa bus. Pagkatapos ay nagtutulungan sina Akiba at Tora upang mailabas ang mga pasahero sa bus. Matapos matagumpay na mailigtas ang mga pasahero, naghanap si Akiba ng paraan para mapahinto ang bus. Naisip niya na ibangga ang kanyang motor sa bus, ngunit pinigilan siya ni Tora at sinabing hayaan na lang ito sa Holy Spear Wielder. Hinati ni Ashio ang bus sa 2 bahagi at idinikit ang kanyang sibat sa ilalim ng bus hanggang sa biglang huminto ang bus. Nang matapos ang insidente, sinisi ni Ashio ang sarili at umalis. Hinahabol ni Tora at Akiba si Ashio. Sinabi ni Akiba na handa niyang ihatid si Ashio sa kanyang destinasyong nayon. Kinumpirma niya ang sinabi ni Tora na hindi siya naboboring sa piling ni Ashio. Habang nasa biyahe ay iniisip pa rin ni Ashio ang pangyayari kanina. Biglang may 4 na motor na sumusunod sa kanila. Huminto si Akiba at nakilala sila. Kandidato pala sila para sa tagapagmana ng banal na sibat pero hindi lahat sila ay pinili tulad ni Akiba at Shikemori. Sinabi ng isa sa mga babaeng nagngangalang Jun na hinahanap niya ang kanyang kuya na nagngangalang Moritsuna Satoru, na siyang pangunahing kandidato para sa tagapagmana ng banal na sibat. Sinabi ni Jun na nagbago ang ugali ni Moritsuna mula nang marinig ang balitang may nagmana ng banal na sibat. Habang nagsasalita si Jun, lumitaw si Moritsuna na may bitbit na yokai na anyong linta. Sa oras na iyon, agad na inutusan ni Moritsuna ang yokai na salakayin si Ashio, habang si Akiba, na naramdamang nagbago na ang kanyang kaibigan, ay agad siyang inatake. Ngunit ang lakas ni Moritsuna ay mas malaki kaysa kay Akiba. Inatake ng lahat ng bikers si Moritsuna, ngunit kaya niyang talunin silang lahat. Pagkatapos ay dumating si Tora at winasak ang linta na yokai. Si Jun, na sinubukang ibalik sa katinoan si Moritsuna, ay inatake niya. Nagtatalo sila na may kumokontrol kay Moritsuna mula sa loob ng kanyang katawan. Nang makaramdam ng sakit si Moritsuna, iniwan niya sila. Sinabi ni Tora na ito ay gawa ng mga hiyo. Napagdesisyonan nilang lahat na sumama kay Ashio dahil bago umalis si Moritsuna ay pupunta daw siya ulit kay Ashio. Pagdating sa isang tavern, nakipag-usap si Ashio sa salamin upang humingi ng tulong kay Angaikyu na hanapin ang matandang lalaki ng mga pinuno ng yokai upang tanungin kung paano ilalabas ang hiyo na nagmamay-ari sa katawan ni Moritsuna. Tumitaw ang matanda at sinabing para matulungan si Moritsuna, kailangang ipasok ni Ashio ang kanyang katawan gamit ang banal na sibat.
Ngunit ang kahihinatnan ay kung hindi makontrol ni Ashio ang kanyang sarili, kakainin ng banal na sibat ang kanyang kaluluwa at gagawin siyang isang kakilakilabot na yokai monster. Pagkatapos ay dumating muli si Moritsuna at agad na inatake si Ashio. Agad na niyakap ni Jun si Moritsuna para gisingin ngunit sa halip, gusto niyang patayin si Jun ngunit agad itong pinigilan ni Ashio. Si Moritsuna na hindi napigilan ang sarili, ay piniling tumalon pababa sa bangin. Sa kabutihang palad, nailigtas pa siya ni Ashio sa pamamagitan ng paghagis ng banal na sibat hanggang sa ma-stuck siya. Umiiyak si Jun, nakikita ang kalagayan ni Moritsuna ngayon. Sa wakas, nagpasya si Ashio na pumasok sa katawan ni Moritsuna habang sinusubukang pigilan siya ni Akiba, ngunit determinado si Ashio na tulungan si Moritsuna. Biglang lumitaw si Angaikyu mula sa salamin at sinabing inaasahan ng matanda na patuloy itong gagawin ni Ashio. Kaya nagpadala siya ng isang yokai na nagngangalang Izuna para tulungan si Ashio na makapasok sa katawan ni Moritsuna. Mukhang mayabang si Izuna nang makilala niya si Ashio at ipinagmalaki ang kanyang kakayahang pumasok sa katawan ng tao. Nang papasok na silang dalawa sa katawan ni Moritsuna, biglang dumating si Tora at hinarangan sila dahil napakadelikado, at ang taya ay magiging yokai si Ashio. Ngunit sumagot si Ashio na nabuo ang kanyang determinasyon, ngunit si Tora sa halip ay sumama kay Ashio na pumasok sa katawan ni Moritsuna. Nang maabot niya ang katawan ni Moritsuna, si Ashio ay ginising ni Izuna. Gagabayan sila ni Izuna sa utak ni Moritsuna sa pamamagitan ng pagdaan sa ilan sa kanyang mga organs. Bago sila umalis ay agad silang inatake ng Hiyo ngunit nagawa nilang talunin ang Hiyo at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Pagdating nila sa organ ng puso, silang tatlo ay nakagapos ng mga daluyan ng dugo ng Hiyo. Ginamit ni Tora ang kapangyarihan ng kidlat upang makatakas, at si Moritsuna ay nasa sakit. Pagkatapos ay ginalaw ni Ashio ang banal na sibat at nagawang patayin ang Hiyo na kumokontrol sa puso ni Moritsuna. Ngunit pagkatapos gamitin ni Ashio ang kapangyarihan ng kanyang sibat, biglang tinubuan ang kanyang kaliwang braso ng balahibo na gumagalaw at sinabi ni Tora na ibig sabihin ay nagsimula na ang pagbabagong anyo ni Ashio bilang yokai. Si Tora, na nakakita nito, ay nag-aalinlangan kung dapat niyang biktimahin si Ashio bago siya tuluyang maging isang yokai. Nakokontrol pa pala ni Ashio ang kanyang kamalayan at saka hiniling kay Tora at Izuna na pumunta sa utak ni Moritsuna. Nagpatuloy silang tatlo sa pagtakbo sa gulugad ni Moritsuna, ngunit daan-daang hiyas ang umatake sa kanilang tatlo. Samantala, nagising si Moritsuna at gustong atakihin ang kanyang mga kaibigan, ngunit muli siyang niyakap ni Jun dahil sabi ni Ashio kahit anong mangyari, huwag hayaang makaalis ang katawan ni Moritsuna. Ang yakap ni Jun ay nagawang ilipat ang kanyang kapangyarihan kay Ashio, kaya natalo niya ang daan-daang Hiyo. Pero mas malala ang katawan ni Ashio. Nag-aalala si Izuna sa kalagayan ng katawan ni Ashio. Ngunit nakumbinsi sila ni Ashio na magagawa niya ang gawaing ito. Pagkarating nila sa utak ni Moritsuna, isang yokai na nagngangalang Chibakama ang naghihintay doon. Si Chibakama ang pinuno ng Hiyo na kumokontrol sa katawan ni Moritsuna. Tinanong ni Chibakama kung bakit naglakas loob si Ashio na sumalungat sa utos ni Hakuman no Mono. Sagot ni Ashio na wala siyang sama ng loob kay Hakuman no Mono dahil gusto lang niyang makita ang kanyang ina. Tinanong ni Ashio kung ano ang gagawin ni Hakuman no Mono kung sisirain niya ang banal na sibat. Nakita ni Chibakama ang isang larawan ni Hakuman no Mono na nagsasabing wawasakin niya ang lahat ng yokai at lahat ng tao. Nabawasan ang enerhiya ni Ashio sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa imahe ni Hakuman no Mono. Nang humina si Ashio, inatake siya ni Chibakama, ngunit hinarangan siya ni Izuna, kaya ang pag-atake ay tumagos sa katawan ni Izuna. Pagkatapos ay sinabi ni Izuna na dapat tumuon si Ashio sa pagliligtas kay Moritsuna at huwag isipin si Hakuman no Mono. Nang marinig iyon, agad na bumangon si Ashio at nilabanan si Chibakama. Pagkatapos ay hiniling ni Izuna kay Jun na ilipat ang kanyang kapangyarihan para tulungan si Ashio na labanan si Chibakama. Nakababad si Jun sa ilog upang tipunin ang kanyang panloob na lakas. Habang nasa loob, kinikayat ni Tora at Ashio si Chibakama na sundan sila patungo sa mga mata ni Moritsuna. Ngunit nabigo sila dahil alam ni Chibakama na ka-corner nila siya, at umatras siya. Gayunpaman, itinulak ni Izuna si Chibakama patungo sa mga mata ni Moritsuna sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. Gustong tulungan ni Ashio si Izuna ngunit pinigilan siya ni Tora dahil napakadelikado. Sinubukan pa rin ni Ashio na salakayin si Chibakama sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya ng banal na sibat. Agad na nabasag ang katawan ni Chibakama, at pagkatapos ay sinalo silang dalawa ni Tora para hindi matamaan ang internal energy ni Jun. Sa wakas ay nailigtas si Moritsuna hanggang sa matauhan. Nagpasalamat si Moritsuna kay Jun, ngunit sinabi ni Jun na ang nagligtas sa kanya ay sina Ashio, Tora at Izuna, kahit na nasa loob pa sila ng katawan niya ngayon. Sinabi ni Moritsuna na naiinggit siya kay Ashio na minana niya ang banal na sibat kaya naman nagawa siyang kontrolin ng Hiyo. Ngunit hindi niya inaasahan na itataya ni Ashio ang kanyang buhay para sa kanya. Umiiyak si Moritsuna, batid niya ang totoo, hanggang sa tuluyang makaalis ang tatlo sa katawan ni Moritsuna sa pamamagitan ng kanyang mga luha.
Tuwang-tuwa si Akiba na makitang nakaligtas si Ashio, ngunit nangyari ang nakakatakot na bagay dahil ganap nang naging halimaw si Ashio. Sa Kohamei College Shrine, sinabi ng Oyakumi at ng 4 na monghe na nawala sa kanila ang pagsubaybay kay Ashio at Akiba sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay dumating ang espiritu ng isang magandang babae na ang unang henerasyong Oyakumi at ipinaalam na si Ashio ay naging ganap na halimaw sa oras na ito. Ang paraan para magising siya ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng suklay na ibinigay sa kanya ng unang Oyakumi at ipinasa sa ina ni Ashio. Kinuha na pala ngayon ang suklay at nasa bulsa ni Ashio. Sinabi ng unang henerasyong Oyakumi na kailangan nila ng tulong ng mga babaeng may kinalaman kay Ashio at pupuntahan niya silang lahat. Pagkaalis ng espiritu, hiniling ng ikalawang henerasyong Oyakumi kay Shiguri na tulungang makabalik si Ashio. Pinuntahan agad ng unang henerasyong Oyakumi sina Yu, Saya, Reiko, Mayuko at Asako. Sinabi niya sa kanilang lahat na si Ashio ay nasa panganib ngayon at kailangan ang kanilang tulong upang suklayan ang buhok ni Ashio gamit ang suklay sa kamay ni Ashio. Sa wakas, nalaman ni Mayuko at Asako ang katotohanan tungkol kay Ashio at Tora. Agad pumunta ang mga babae sa Ice Hakawa gamit ang helicopter na inihanda ni Shiguri. Nakita na si Hyu sa Ice Hakawa. Bumalik ang eksena sa pagtakas ni Ashio sa kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy silang lahat sa paghabol kay Ashio sakay ng motor. Pagkatapos, sa daan, nakasalubong nila si Shikemori na alam daw niya kung saan pupunta si Ashio. Si Ashio ay patungo sa isang kuweba. Sa pagtakbo ni Ashio, kinakatay niya ang lahat ng yokai na nakatagpo niya. Ang kanyang kamalayan ay nakatali sa kanyang katawan, kaya ang kanyang kamalayan ay wala sa kontrol. Sa kabilang banda, si Hakumon no Mono ay naglalabas ng maraming hiyu para salakayin si Ashio, at mas lumalala ang mga bagay. Biglang nakita ni Ashio ang anino ng isang lalaking nagpapanday ng sibat. Dumago ang mga kamay at mata ng lalaki habang nagbubuga ng apoy ang bibig. Ginawa niya ang sibat dahil galit na galit siya kay Hakumon no Mono. Hindi man lang nakilala ni Ashio ang lalaki dahil may mga clue lang na nangyari ang insidente 2,000 years ago. Sa kabilang banda, nang malaman na nakarating na si Ashio sa Kamuakoten, si Shiguri, na nanguna sa misyon, ay nagtalaga sa kanila na bumuo ng isang kekai upang pigilan ang mga hiyo sa paligid ng bundok. Samantala, sina Shikemori at Jun ay hiniling na tulungan ang mga babae. Si Tora at Izuna ang inatas ang kunin ang suklay sa mga kamay ni Ashio at mabilis nilang nahanap si Ashio at nakuha nila ang suklay sa kanyang likod na bulsa. Habang si Shiguri at ang iba ay naglagay ng kekai sa paligid ng bundok. Kinuha ni Izuna ang suklay habang hinahabol ni Ashio. Agad na kinuha ni Reiko ang suklay at sinuklay ang buhok ni Ashio hanggang sa mabunot ito, ngunit hindi pa rin sapat para magising siya. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ni Ashio patungo sa mga babae hanggang sa muntik na niyang matamaan si Saya, ngunit hinarang siya ni Asako kaya tumalbog ito at nasugatan. Si Tora na sinubukang pigilan si Ashio, sa halip ay sinaksak niya ng banal na sibat. Sinubukan ni Shikemori na pigilan si Ashio sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kekai. Tumiko rin si Saya para gawin ang susunod na pagsusuklay dahil hindi mapapasok ng mga normal na tao ang kekai ni Shikemori. Bagamat nahirapan sa simula si Saya, sa huli, hinugot niya ang buhok ni Ashio gamit ang suklay. Sumunod na si Mayuko, ngunit isang galit na Ashio ang bumasag sa kekai ni Shikemori. Pagkatapos ay sinubukang sirain ni Ashio ang suklay na nasa kamay ni Mayuko. Si Tora na nasugatan na, ay sinusubukan pa ring tulungan sina Mayuko at Saya. Habang ang nanghihinang Shikemori ay hindi na kayang gawin ang kekai, at ngayon ay nasa panganib siya dahil patuloy na tumatakbo si Ashio patungo sa kanya. Pagkatapos ay dumating si Jun upang tulungan si Shikemori na gawin ang kekai. Nang malapit nang gumuho ang tulay, pinalitan ni Yu si Mayuko para sa susunod na turn dahil siya ay isang runner na mabilis na makakahabol kay Ashio. Mabilis na tumakbo si Yu at hinila ang buhok ni Ashio gamit ang suklay. Pagkatapos ay tila unti-unting bumalik ang kamalayan ni Ashio. Pero tumakbo pa rin siya dahil hindi pa rin niya mapigilan ang sarili niya. Pagkaalis ni Ashio, dumating ang unang henerasyong Oyakumi at ipinakita ang kinaroroonan ni Ashio na patungo sa isang kuweba. Tinanong ni Tora kung bakit sabik na sabik si Ashio na pumunta sa kuwebang iyon. Ang unang henerasyong Oyakumi ay sumagot na ang isang piraso ng katawan ni Hakumon no Mono ay nakakulong sa kuweba. Pagdating sa tapat ng kuweba, si Mayuko ay humarap sa kanya ngunit siya ay inatake ni Ashio gamit ang banal na sibat. Mabuti na lamang at nakayanan ng suklay na dala ni Mayuko ang atake ng sibat. Napatalon si Mayuko sa bangin, ngunit nagawang iligtas ni Tora. Sa kabilang banda, si Shiguri at ang iba ay mukhang pagod at hindi na makayanan ang mga pag-atake ng mga hiyo. Nagawa pa ng mga hiyo na makapasok sa kanilang kekai at tumungo sa kinaroroonan ni Ashio. Sa harap ng kuweba, inatake ni Ashio si Tora, ngunit nilabanan ni Tora ang pag-atake at nagawa niyang mahuli si Ashio, kaya sinuklay ni Mayuko ang kanyang buhok. Pagkatapos ay ibinato ni Mayuko ang suklay kay Asako, ngunit dumating ang mga hiyo upang salakayin si Ashio.
Dumating si Hyo at ginawa ang Kekai gamit ang kanyang spell paper para hawakan ang mga Hyo sa loob ng 3 minuto, kaya kinailangan agad na gisingin ni Asako si Ashio. Sa kamalayan ni Ashio, sinabi ng taong nagpanday ng sibat na hindi na niya magagawang maging tao muli. Pagkatapos ay dumating ang unang Oyakumi na nagngangalang Jumei at tinawag ang lalaki bilang kuya. Hiniling ni Jumei sa kanyang nakatatandang kapatid na ihinto ang pagkuha ng mga kaluluwa ng ibang tao upang kamuhian si Hakumon no Mono. Napatigil si Ashio dahil sa pangyayari at nagising, sa kanilapitan siya ni Asako. Nagawa ni Asako na suklean ang buhok ni Ashio, ngunit nagngangalit si Ashio dahil sa kanyang pagkamuhi kay Hakumon no Mono. Tinulak ni Asako si Ashio kaya nahulog silang dalawa sa bangin. Noong panahong iyon, naalala ni Asako ang pagkabata nila ni Ashio, noong maliliit pa sila ay hindi sila nagkakasundo pero lagi siyang tinutulungan ni Ashio kapag may problema siya. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Asako ang kanyang nararamdaman kay Ashio hanggang sa magkamalay si Ashio at bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Sa kabilang banda, ang Kekai na ginawa ni Hyo ay nawala kaya ang mga Hyo ay maaaring makatakas at maghanda sa pag-atake sa lahat. Biglang bumalik si Ashio sa kanila sa anyo ng tao at inalis ang mga Hyo. Humingi ng tulong si Ashio kay Tora para makipaglaban kasama niya. Dahil sa malaking bilang ng mga Hyo, pinagsama nila ang kapangyarihan ng kidlat ni Tora sa kapangyarihan ng kanyang sibat upang talunin sila. Sa wakas ang dalawa sa kanila ay maaaring lipulin ang lahat ng Hyo ng sabay-sabay. Matapos maalis ang mga Hyo, si Ashio ay napagod at bumagsak. Napatingin siya sa lahat ng babaeng dumating para tulungan siya. Sinabi sa kanila ni Ashio na lahat ng naranasan niya ay tila malabo at parang panaginip. Saka naalala ni Ashio na may mga piraso ng katawan ni Hakumon no Mono sa kuweba, kaya gusto niyang pumasok sa kuweba na sinamahan ni Tora. Natarante si Izuna at hiniling sa mga babae na pigilan si Ashio, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na palayain siya dahil naniniwala silang makakabalik siya ng ligtas. Si Asako at ang iba pang mga babae ay nagplanong umalis sa lugar at ipinagkatiwala si Ashio kay Shiguri at sa iba pa. Matapos ang insidente na naging halimaw si Ashio, nagpatuloy ang pakikipagsapalaran nina Ashio at Tora. Makikita sa eksena si Ashio at Tora na dumating sa kuweba at nakakita ng isang maliit na dambana. Nang makita ang dambana, nag-activate ang banal na sibat at binago ang anyo ni Ashio. Sinabi ni Tora na mayroong isang piraso ng katawan ni Hakumon no Mono sa loob ng dambana. Pagpasok nila sa shrine, isang piraso ng katawan ni Hakumon no Mono ang umatake kay Ashio nang makalapit siya. Bumuga ng apoy si Tora sa ibang direksyon dahil naramdaman niyang may tao. Pagkatapos ay lumitaw doon ang isang yokai na nagngangalang Tokisaka. Dumating siya upang ipaliwanag ang alamat ng banal na sibat dahil kaya niyang ibalik ang panahon. Sinabi niya na 850 taon na ang nakalilipas, sumanib ang yokai sa mga tao upang tapusin si Hakumon no Mono sa panahon ng digmaan. Nakatakas si Hakumon no Mono sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga piraso ng kanyang katawan sa buong Japan. Gayunpaman, nagawang sirain ng yokai ang isang bahagi ng katawan ni Hakumon no Mono at ngayon ang natitira na lang ay ang mga piraso sa shrine. Hindi sinira ng yokai ang pinakamalaking bahagi ng katawan ni Hakumon no Mono doon dahil ang banal na sibat lamang ang makakasira nito. Hinahanap na nila ang kinaroroonan ng sibat, ngunit walang mahanap. Hanggang sa nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng kuweba at nag-isip ng paraan para makuha ang sibat. Si Jumei na noon ay nasa harap ng kuweba, ay nagpasya na siya at ang lahat ng kanyang mga inapo ay magbabantay at ikulong ang piraso ng kanyang Kekai hanggang sa matagpuan ang sibat. Nang tanungin ng isa pang monghe kung sino talaga si Jumei, sumagot siya na siya ang reincarnation ng kapatid na babae ng Spearmaker. Samantala, inaanyayahan ni Tokisaka sina Ashio at Tora sa pamamagitan ng isang portal upang bumalik sa nakaraan sa China. Pagdating doon, nawala ang sibat at ipinaliwanag ni Tokisaka na ang sibat ay hindi pa nagagawa noong panahong iyon. Iniwan sila ni Tokisaka doon at susunduin sila pagdating ng oras. Nakilala nina Ashio at Tora ang isang batang Jumei doon at kamukha niya si Mayuko. Nagkakilala sila, ngunit naramdaman ni Tora ang masamang yokai sa paligid nila. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang yokai na agad na sumalakay sa kanila, ngunit nagtagumpay sina Tora at Ashio na talunin sila. Hindi makita ni Jumei si Tora sa oras na iyon, kaya naisip niya na si Ashio mismo ang tumalo sa yokai. Bilang pasasalamat, inanyayahan ni Jumei si Ashio na pumunta sa kanyang bahay. Pagkatapos ay nakilala ni Ashio ang ina ni Jumei at sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Hakumon no Mono na lumitaw doon pagkatapos ng 500 taon ng pagkawala. Pagkatapos ay nakita ng emperador si Hakumon no Mono sa anyo ng isang babae sa isang haligi, na dahilan upang patayin ng natatakot na emperador ang lahat ng kanyang mga asawa. Inutusan ng emperador ang lahat ng mga panday doon na lumikha ng mga sandata para sirain si Hakumon no Mono. Isa pala ang ama ni Jumei sa mga panday na tumanggap ng utos ng emperador. Pagkatapos ay umuwi ang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Geryo pagkatapos magsanay sa paggawa ng isang makapangyarihang espada. Kinabukasan, sinabi ni Jumei kay Ashio na ang kanyang pamilya ay dating isang banal na monghe at isang gumagawa ng mga armas para sa imperyo.
Isang araw, sinubukang patayin ng kanilang kapatid ang emperador hanggang sa nahatulan ng kamatayan kasama ang kanyang buong pamilya. Sa kabutihang palad ang maliit na pamilyang Jumei ay napalaya ngunit kinailangang umalis sa imperyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang ama ni Jumei ay desperadong nagsisikap na gumawa ng mga sandata para sa emperador kahit na ito ay nabigo hanggang noon. Sinabi ni Geryo na mayroon siyang pamamaraan na natutunan niya mula sa ibang mga bansa kahit na ang pamamaraang iyon ay gumagamit ng black magic. Gumawa daw ng espada na kailangan ng buhok ng babae, kaya ginupit ng kanyang ina ang buhok nito para ibigay sa kanya. Ang buhok ng kanyang ina ay hinaluan ng bakal at pagkatapos ay pinanday ni Geryo at ng kanyang ama upang lumikha ng isang espada. Sa araw ng pagbibigay ng espada, lahat ng mga panday ay nagdala ng kanilang sariling mga espada, ngunit ang emperador ay pumili lamang ng isang banal na espada. Pumasok si Ashio sa palasyo na nalilito sa pagbabago ng ugali ni Tora. Naroon pala si Hakuman no Mono na nakabalat kayo bilang babae ng hari, at pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo. Agad na pinatay ni Hakuman no Mono ang maraming tao doon, kabilang ang emperador. Nagkaisa ang mga panday gamit ang kanilang mga espada, ngunit pinatay silang lahat ni Hakuman no Mono, kasama ang ama ni Jumei, na ang espada ay nawasak sa mga kamay ni Hakuman no Mono. Sinubukan ni Hakuman no Mono na salakayin si Jumei at ang kanyang pamilya ngunit tumalon si Ashio para iligtas sila. Sa kasamaang palad, hindi na iligtas ang ina ni Jumei. Nagalit si Ashio at agad na kumuha ng sibat para labanan si Hakuman no Mono, ngunit hindi makagalaw ang kanyang katawan nang tingnan niya ng malapitan ang mukha ni Hakuman no Mono kaya muntik na itong mamatay. Buti na lang nailigtas siya ni Tora. Pagkatapos ay lumipad si Hakuman no Mono at nagbuga ng apoy sa buong lugar, na ikinamatay ng maraming tao, pagkatapos ay agad siyang umalis. Pagkatapos ng massacre, dinala ni Ashio si Jumei sa kanyang bahay. Si Jumei na kagigising lang ay agad na nagtanong kung nasaan ang kanyang magulang. Agad namang lumabas ng kwarto si Ashio na nalungkot at narinig niyang may sumusuntok ng isang bagay. Ito pala ang tunog ni Geryo na sinusubukang durugan ang sariling kamay. Labis siyang nadismaya na hindi kayang labanan ng mga espadang pinanday nila si Hakuman no Mono. Nang ihahampas muli ni Geryo ang kanyang kamay, pinigilan siya ni Ashio at sinabing makakagawa siya ng sandata laban kay Hakuman no Mono at hiniling na magpatuloy siya. Nang marinig ang mga salita ni Ashio, tila medyo kalmado si Geryo. May isa pa raw siyang paraan sa paggawa ng mga armas gamit ang black magic. Ikinwento ni Geryo na 100 taon na ang nakalilipas, inutusan ng isang emperador ang isang lalaki na gumawa ng isang malaking kampana ngunit palaging nabigo ang lalaki kahit ilang beses niyang subukan. Pagkatapos ay gumamit siya ng itim na mahika sa pamamagitan ng paghagis sa kanyang anak na babae sa furnace ng kampana. Pagkatapos noon, lumikha siya ng isang malaking kampana na, kapag nalantad sa liwanag, ay maglalabas ng 7 kulay. Kahit na tumunog, ang kampana ay maririnig mula sa libu-libong milya. Ngunit hindi magawa ni Giryu ang pamamaraan sa kapinsalaan ng kanyang sariling pamilya dahil mayroon na lamang siyang Jumei ngayon. Nang hindi nila namamalayan na narinig ni Jumei ang kanilang pag-uusap, at handa niyang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng paglubog sa furnace na gumagawa ng bakal. Sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay ay maaaring gumawa si Giryu ng mga armas upang talunin si Hakuman no Mono, at pagkatapos ay namatay si Jumei. Si Geryo na kamamatay lang ng kanyang kapatid, ay nagsimulang magpanday ng sandata habang dumudugo ang kanyang mga kamay at mata. Sinabi niya na siya ay kasalukuyang demonyo, dahil gusto niyang patayin si Jumei para makagawa siya ng sandata para talunin si Hakuman no Mono. Nagpatuloy si Geryo sa pagpanday ng sandata habang iniisip si Jumei. Tinawagan niya si Ashio at sinabing nagdesisyon siyang gumawa ng sibat, at isang araw, gusto niyang makipaglaban kasama si Ashio para labanan si Hakuman no Mono. Pagkatapos ay nagpaalam siya, at pagkatapos ay nilikha ang banal na sibat. Si Jumei ang naging tip habang si Geryo ang naging hilt. Matapos malikha ang sibat, bigla itong nawala kung saan. Dumating ang espiritu ni Jumei mula sa future, at sinabing dapat ay sinabi niya ang kasaysayan ng sibat at sinabi kung sino talaga ang kanyang ina. Di nagtagal, dumating si Tokisaka upang dalhin sila sa susunod na lugar. Dinala sila sa isang lugar kung saan naroon ang sibat. Kinahanap pala ng sibat si Hakuman no Mono para patayin siya. Ngunit hindi siya mahanap ng sibat kaya pinatay nito ang bawat yokai sa harap nito. Simula noon, ang sibat ay tinawag na sibat na pumapatay sa yokai samantalang sa orihinal, ang sibat ay nilikha lamang upang patayin si Hakuman no Mono. Ang yokai sa China noong panahong iyon ay nagsanib puwersa upang makuha ang sibat. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang sinulid upang makabuo ng isang pulang tela na sumiselyo sa sibat sa isang bundok. Hanggang sa dumating ang isang lalaki para bitawan ang selyo. Nag-aalala si Jumei dahil ang espiritu ni Geryo ay nananatili pa rin sa sibat at hindi makapunta sa langit bago mamatay si Hakuman no Mono. Pagkatapos ay nagpasya si Jumei na muling magkatawang tao at ipinanganak sa Japan dahil si Hakuman no Mono ay nagpunta sa Japan noong panahong iyon. Si Jumei ay ipinanganak sa unang henerasyong Oyakumi na pinangalanang Yuki. Ikinwento niya ang tungkol sa pakikipaglaban niya sa Hakuman no Mono sa Japan kasama ang yokai at iba pang monghe.
Matapos humina si Hakuman no Mono, tumakas siya patungo sa karagatan kung saan may haligi na sumusuporta sa Japan. Kaya ang mga piraso ng katawan ni Hakuman no Mono sa kuweba ay maliit na bahagi lamang, at ang pangunahing katawan ay nasa ilalim ng dagat ng Japan. Sa oras na iyon, patuloy na hinabol ni Jungei at ng yokai si Hakuman no Mono sa karagatan. Sa kanilang pagharap, sinabi ni Hakuman no Mono kung sisirain ni Jungei ang lugar na iyon, ang buong isla ng Japan ay lulubog. Dumating ang yokai at gustong patayin si Hakuman no Mono, ngunit maaari nilang ilagay sa panganib ang isla ng Japan kaya ginawa si Jungei ng kekai para protektahan siya. Iyon ang dahilan kung bakit pinrotektahan ng yokai ang kinaroroonan ni Hakuman no Mono. Matapos maubos ni Yuki ang lakas para patatagin ang kanyang kekai, naghanap siya ng kahalili, na naging pangalawang Oyakumi mula sa kanyang lahi na nagngangalang Hisaki Sumako na ina ni Ashio. Binabantayan pa rin ni Sumako ang kekai sa ilalim ng dagat. Tinanong ni Ashio kung ang kanyang ina ay nasa dagat sa lahat ng oras na ito at kung paano niya ito naisilang. Sinabi ni Jungei na isang araw, na naginip si Sumako na nagpakasal siya sa isang lalaki. Sa kanyang panaginip, siya ay nabuntis at nanganak ng isang anak na lalaki na magiging tagapagmana ng banal na sibat. Dahil alam ni Jungei na matutupad ang panaginip ni Sumako, pagkatapos ay pinayagan niya si Sumako na pumunta sa mainland sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ay sinundo sila ni Tokisaka para bumalik. Sabi ni Jungei kung hindi pa nangyari ang digmaan noon, masisiyahan si Ashio sa kanyang buhay. Pagkaalis ni Tokisaka at Jungei, bumalik muli ang sibat kay Ashio. Lumipat ang eksena sa mga bundok kung saan sinelyuhan ang sibat. May isang babae na gustong kunin ang pulang tela. Pagkatapos ay lumitaw ang isang matandang yokai na nagbabala sa babae ngunit maaaring tapusin silang lahat ng babae sa isang atake. Lumipat ang eksena sa paaralan ni Ashio. Mukhang nabubuhay na naman si Ashio sa normal niyang buhay. Naging katatawanan siya sa klase dahil sinabihan sila ni Shiguri na hindi nakapasok si Ashio sa buong oras na ito dahil nagsuka siya ng dumi mula sa kanyang bibig. Nang umuwi si Ashio mula sa paaralan kasama sina Tora, Asako, at Miyuko, nakita nila ang isang batang lalaki na nagngangalang Inasa Kiryo na nanunood ng langgam. Ngunit may dumating na truck na muntik nang mabangga ang bata. Mabuti na lang at natulungan siya ni Ashio, at nakilala pala ng bata si Ashio. Pagdating sa bahay, natarante si Ashio dahil dumating ang bata sa kanyang bahay kasama ang kanyang yokai na nagngangalang Kun. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng banal na sibat. Lumipat ang eksena kay Shiguri na nag-uulat ng insidente sa Aisakowa sa ikalawang henerasyong Oyakumi. Sinabi ng Oyakumi na sa loob ng 400 taon na siya ay nabubuhay, ang hitsura ng tagapagmana ng sibat ang pinakamasayang bagay sa kanyang buhay at talagang gusto niyang makilala si Ashio. Pagkatapos ay lumitaw ang masamang enerhiya sa itaas ng kalangitan at lumitaw ang isang malaking yokai, na sinasabing pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono. Sa kabilang banda, si Ashio at Kiryo ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo dahil sinabi ni Kiryo na ang kanyang sandata ay tinatawag na Elzar's Side at ang kanyang yokai ay mas malakas kaysa kay Ashio. Nagalit si Tora dahil nakaramdam siya ng hiya hanggang sa nilabanan niya si Kun. Ilang sandali pa, dumating si Shiguri para humingi ng tulong kay Ashio dahil lumitaw ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono sa kanilang dambana. Gusto rin ni Kiryo na sumama sa kanilang lahat. Samantala, inutusan ng dakilang monghe sa templo ang lahat ng monghe na gamitin ang Crescent Moon Technique upang pansamantalang i-lock ang paggalaw ni Hakuman no Mono. Nang dumating sina Shigure at Ashio, inutusan sila ng dakilang monghe na makipagkita sa Oyakumi. Dinala ni Shiguri si Ashio sa lugar ng ikalawang henerasyong Oyakumi na may kadugo pa rin sa kanyang ina. Pagkatapos makilala ni Ashio ang Oyakumi, parang pamilyar agad sila at nagkwentuhan. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng panginginig na dulot ng pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono. Si Kiryo, na nasa bubong na ng shrine, ay nagsabi na sila ang kanyang partido. Pinakiusapan niya si Kun na makipagkita kay Tora para walang makagambala sa kanya. Pinuntahan ni Kun si Tora at itinali ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, si Ashio ay nakikitang naghahanda sa pag-atake sa pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay palaging nabigo. Pagkatapos ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono ay nagawang kumawala at ibalik ang Crescent Moon attack sa mga monghe. Agad niyang inatake si Ashio na naging tao, ngunit si Ashio ay protektado ng kekai ng isang tao. Ang kekai pala ay kabilang sa ikalawang henerasyong Oyakumi na pinangalan ng Hisaki Mikado na pinakapinaghahanap ng mga Gaemon. Muling umatake ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono, ngunit napakalakas ng kekai ni Mikado. Sinabi ni Mikado na kung haharapin lang niya ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono, hindi siya posibleng matalo. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas upang salakayin ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono hanggang sa siya ay naging bato, pagkatapos ay nahimatay si Mikado. Lumapit si Ashio kay Mikado, pagkatapos ay dumating si Kiryo at pinaghiwa-hiwa ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono. Ang layunin ni Kiryo sa paggawa nito ay upang ipakita sa lahat ng naruroon ang kanyang lakas.
Dahil tapos na ang kanyang gawain, agad na iniwan ni Kwon si Tora, at muli silang maglalaban sa ibang pagkakataon. Sinisisi ni Ashio ang kanyang sarili sa pagiging mahina, kaya isinakripisyo ni Makoto ang kanyang sarili para tulungan siya. Ngunit sinabi ni Makoto na ang lahat ng ito ay kapalaran. Pinayuhan niya na si Ashio at ang lahat ng mga monghe ay dapat magtulungan laban kay Hakumon no Mono, pagkatapos ay nalagutan siya ng hininga. Sinabi ni Kiryu sa lahat ng naroon na ang nakatalo sa pagkakatawang tao ni Hakumon no Mono ay siya. Hindi na raw nila kailangan ng sibat habang naroon ang karit ni Elzar. Ngunit ang mga salita ni Kiryu ay hindi pinansin ng mga tao doon dahil nagdadalamati ang mga monghe. Inireklamo ito ni Kiryu sa isang babae na tinawag niyang mama. Kamukha ng babae ang babaeng nakapulot ng pulang tela sa bundok kanina. Binigyan siya ng babae ng pulang tela para sirain ang banal na sibat ni Ashio. Kinabukasan, mukhang malungkot pa rin si Ashio at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Makoto. Kakainin daw ni Tora si Ashio kapag nanghihina siya kaya nag-away silang dalawa. Tinutuya ni Tora si Ashio na kung walang sibat, wala siya. Nang marinig iyon, nagalit si Ashio at sinaktan si Tora, pagkatapos ay sinabi ni Tora na babalik siya pagkatapos lumakas si Ashio at umalis siya. Samantala, sa Kohamei Shrine, nawawala ng tiwala ang mga batang monghe kay Ashio at sa banal na sibat dahil sa naunang pangyayari dahil sa panglalait ni Kiryu. Sinabi sa kanila ni Kiryu na pinalaki siya ng isang lalaking dating monghe sa Kohamei Shrine. Tila kasalukuyang tinutupad ni Kiryu ang kagustuhan ng lalaki. Sa kabilang banda, si Ashio ay binisita ni Kiryu at isang nabigong kandidatong tagapagmana ng sibat. Pina-immobilize nila si Ashio para makuha nila ang sibat. Sa oras na ito, ang mga batang monghe ay sumusuporta kay Kiryu. Nais ni Kiryu na sirain ang sibat at palitan ng karit ni Elzar, na maaaring gawin ng maramihan at magagamit ng marami, habang ang sibat ay hindi magagamit ng lahat at pinili lang ang tagapagmana. Sa puntong ito, hindi pa rin nakikinig ang mga senior monghe sa mga salita ni Kiryu, kaya kinailangan niyang agawin ang sibat sa mga kamay ni Ashio. Nagwala si Ashio hanggang sa mahiwalay siya sa Kekai. Nakipaglaban si Ashio sa mga batang monghe habang inilabas ni Kiryu ang kanyang pulang tela at nagawang agawin ang banal na sibat. Ginawa niyang hindi makagalaw si Ashio sa lakas ng kabilugan ng buwan, at umalis siya. Sa kabilang banda, si Tora, na nag-iisa, ay hindi sinasadyang nakatagpo si Akiba na malapit ng puntahan si Ashio. Naghinala si Akiba kay Kiryu na gagawa ng masama kay Ashio. Samantala, si Ashio ay pinalaya ni Shikimori. Pagdating sa lugar ni Ashio, nakita ni Akiba at Tora ang mga marka ng laban doon. Inakala nila na si Ashio ay kinidnap ni Kiryu, kaya nagpunta sila upang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Samantala, sa Kohamei Shrine, ang mga monghe ay nakakaranas ng mga dibisyon. Ang mga matataas na monghe ay nahaharap sa mga pagdududa ng mga batang monghe tungkol sa kapangyarihan ng banal na sibat. Hindi nagtagal ay dumating sina Ashio at Shikimori sa dambana. Agad namang tinanong ni Ashio kung saan dinala ni Kiryu ang sibat. Sinabi ng dakilang monghe na dati ay may isang monghe na nagngangalang Inasa, na bihasa sa paggawa ng mga banal na sandata para gumawa ng sarili niyang banal na sibat. Gayunpaman, iniisip ni Inasa na ang kanyang sibat ay mas malakas kaysa sa banal na sibat, kaya't natuto siya ng mahika upang makagawa ng isang malakas na sandata. Si Inasa ay naging paksa ng chismis mula sa mga monghe dahil lumihis siya sa mga turong Budista. Ngunit kumbinsido pa rin siya na hindi na nila kailangan ang banal na sibat, kaya pinatalsik siya sa Kohamei Shrine. Matapos ang mahabang pagkawala, 2 taon na ang nakalipas, muling nagpakita si Inasa na may dalang batang lalaki na nagngangalang Kiryu. Sa oras na iyon ay mayroon ng mataas na espiritual na kapangyarihan si Kiryu na naging interesado ang mga monghe na kunin siya bilang potensyal na tagapagmana ng sibat. Ngunit pinagsisihan ng dakilang monghe ang lahat dahil, sa oras na iyon, hinuhusgahan lamang nila si Kiryu sa pamamagitan ng kanyang lakas. Sinabi ng dakilang monghe kay Ashio na ang hideout ni Kiryu ay nasa isang gusaling tinatawag na Whispering House. Dumating na pala sina Akiba at Tora sa Whispering House. Agad namang sinalubong ang dalawa ng grupo ng mga kakaibang nilalang na nilikha mula sa pananaliksik at labis na kinasusuklaman ang mga tao. Agad na sinalakay at nilipol ni Tora at Akiba ang nilalang. Pagkatapos ay nakita nilang dalawa na ang isang malaking bilang ng mga karit ni Elzar ay naruroon. Samantala, kararating lang nina Ashio at Shikimori. Sinabi ni Tora na lahat ng sandata na karit ay basura, at walang paraan na matatalo nila si Hakumon no Mono. Sumang-ayon si Akiba at tinanong kung bakit ang karit ni Kiryu ay mukhang napakalaki at iba sa nasa bahay. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang silid, at mayroong isang bungo ng tao doon. Ang bungo pala ay si Inasa at sa tabi ng bungo ay isang papel na may sulat ng babae. Samantala, kakapasok lang nina Ashio at Shikimori sa bahay. Inisip nila ang gusali ay dating bahay ampunan. Aksidenteng nahanap ni Shikimori ang diary ni Inasa na nagsasabing nagtagumpay siya sa paglikha ng isang makapangyarihang nilalang na nagngangalang Kwon. Matapos likhain si Kwon, lumikha siya ng isa pang nilalang na tinatawag na materia.
Lumilikha din pala si Inasa ng mga banal na sandata, ngunit palagi siyang nabigo sa paggawa nito. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang babaeng nagngangalang Toako, na marunong gumamit ng mahika. Ang dalawa ay lumikha ng karit ni Elzar, na napakalakas kaya nilikha ito ni Toako sa maraming bilang. Minsan tinanong ni Inasa kung bakit gustong tulungan siya ni Toako. Sagot niya dahil natatakot siya kay Hakuman no Mono. Ang dahilan ng paggawa ng karit ay dahil hindi kayang labanan ng banal na sibat si Hakuman no Mono ng mag-isa. Gayunpaman, dahil ayaw maintindihan ng mga monghe ng Kohamei at ayaw tanggapin ang karit ni Elzar, gusto nito ako na sirain ang banal na sibat. Matapos basahin ang tala-arawan, nagmadali sina Ashio at Sheikh Mori upang hanapin ang sibat. Nang tumakbo silang dalawa, hindi sinasadyang nakasalubong nila sina Tora at Akiba. Sina Tora at Akiba ay sinalakay ng isang gugis robot na nilalang habang nasa silid ni Inasa. Naghihinala si Sheikh Mori kung bakit dapat bantayan ang silid. Pagkatapos ay sinabihan si Ashio na ipagpatuloy ang pagbabasa ng tala-arawan ni Inasa upang ibunyag ang sikreto. Sa wakas, nalaman nilang ang nilalang na nilikha ni Inasa ay si Kiryu. Nilikha nito ako si Kiryu mula sa isang kinidnap na sanggol, at mula noon, natakot na si Inasa sa malupit na sito ako. Si Kiryu at ang mga batang monghe ay naghahanda upang sirain ang sibat sa isa pang silid. Sinabi ni Shikimori at Akiba kay Ashio na mabilis na hanapin ang banal na sibat habang pinipigilan nila ang robot. Nang magtungo sa silid sina Ashio at Tora, hinarang silang dalawa ni Kuon hanggang sa naganap ang laban, at si Tora ay napigilan. Nagpatuloy sa pagsasalita si Kuon habang binabasto si Ashio at mas pinupuri si Kiryu kaysa kay Ashio. Nang marinig ito, nagalit si Tora. Nang sinubukang palayain ni Ashio si Tora, inatake ni Kuon si Ashio kaya nakalaya si Tora. Habang inaatake si Kuon, tinanong ni Tora kung nakipaglaban na ba si Kiryu sa isang yokai ng mag-isa ng walang sandata, kung itinaya ba niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Hindi naman sumagot si Kuon, tapos sinabi ni Tora na si Ashio ang mas malakas. Hindi nga alam ni Tora kung bakit siya naiinis ng binastos ni Kuon si Ashio. Pagkatapos ay nakipaglaban siya kay Kuon at sinabihan si Ashio na patuloy na hanapin ang sibat. Pumasok si Ashio sa isang silid na naghihintay na kay Kiryu at sa mga batang monghe na may hawak ng karit ni Elzar. May ilang musikang nagmumula kay Toako, pagkatapos ay sinimulan niyang iwaksi ang sibat sa pamamagitan ng paglubog nito sa mainit na likido. Tinanong ng mga monghe kung sino ang babae sa tabi ni Kiryu, na sinagot niya na ito ang kanyang mama na nagsabi sa kanya kung paano alisin ang sibat. Tingid sa kanilang kaalaman ay nasa kwarto na rin si Shiguri. Sinabi ni Shiguri na ito ay isang pakana ni Hakuman no Mono para sirain ang banal na sibat. Agad niyang inatake si Toako na siyang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono. Nang makita ang pagbabago ng babae, napagtanto ng mga monghe na tinulungan nila si Hakuman no Mono na sirain ang sibat. Mukhang nagulat si Kiryu nang malaman niyang ang mama niya ay ang pagkakatawang tao ni Hakuman no Mono. Sinabi nito ako na matagal na niyang inaalagaan si Kiryu para lang matulungan siyang maisakatuparan ang planong ito, pagkatapos ay inatake niya si Kiryu hanggang sa bumagsak ito. Inatake nito ako si Ashio hanggang sa tumalbog siya sa mainit na likido, na ngayon ay nagyelo. Pagkatapos ay lumabas ang mukha ni Kiryu mula sa likido at nagtanong kung gusto ni Ashio na makipaglaban kasama niya. Nang kukunin na ni Ashio ang sibat, inatake siya nito ako at hinila siya palayo sa sibat. Ngunit sa determinasyon ni Kiryu at Ashio, sa wakas ay dumating ang sibat patungo kay Ashio mismo. Pagkatapos ay sinaksak ni Ashio ng sibat si Toako. Ipinatawag ni Toako ang mga robot na nakahuli kina Shikimori at Akiba. Nagbanta pa siyang papatayin sila kapag gumalaw si Ashio. Sinabi ni Shikimori kay Ashio kung paano talunin ang robot, na dapat niyang burahin ang letrang E na nakasulat sa ulo. Sinabi ni Ashio na titigil na siya sa pag-atake at maaaring patayin siya nito ako, ngunit nang subukan nito ako na patayin si Ashio, lumalabas na niloko siya ni Ashio. Hinawakan ni Ashio ang kanyang pag-atake at saka tumalon sa robot para tanggalin ang letrang E kaya agad na nawasak ang robot. Ngayon ay makakalaya na sina Shikimori at Akiba mula sa pagkakahawak ng robot. Si Toako na tinamaan ng pagsabog, nang hina at sinubukang linlangin si Kiryu sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanya. Sinunod ni Kiryu si Toako at agad na inatake si Ashio. Nang makitang nakikipaglaban si Ashio, sinubukan nito ako na tumakas ngunit pinigilan siya ni Shiguri gamit ang kanyang kekai, kaya galit na galit siya at sinubukang patayin ang lahat ng mga batang monghe. Nang makita iyon, nalaman ni Kiryu na si Toako ay isang masamang nilalang. Sinaksak niya si Toako mula sa likod hanggang sa tuluyang nawasak si Toako. Agad na sinampal ni Ashio si Kiryu sa pisngi at ginising ito. Sinabi ni Ashio na kailangan niya si Kiryu at ang iba pa upang magkaisa laban kay Hakuman no Mono. Tulad ng mensahe ni Makoto, dapat silang magkaisa at magkapit kamay upang talunin si Hakuman no Mono. Pagkatapos ay umalis sina Kiryu at Kuon sa lugar. Pagkatapos ay dinala ni Tora si Mayuko sa ground floor ng gusali. Doon, nakita ni Mayuko ang isang damit pangkasal na noon pa man niya gustong-gusto. Pero dahil mahal niya si Asako, handa siyang sumuko sa kanya.
Pagkatapos ay pinaglalaroan ni Mayuko si Tora at ginagawa siyang nobyo. Nang hilingin kay Tora na sumumpa na mamahalin si Mayuko magpakailanman, muling inatake sila ng dalawang yokai. Pareho silang nagbabago sa kanilang orihinal na anyo, na ahas at palaka na yokai. Sinubukan silang salakayin ni Tora, ngunit ang kanilang pinagsamang lakas ay nanaig sa kanya hanggang sa nagtago sina Tora at Mayuko. Binalak ni Tora na baguhin ang sarili sa Mayuko at maghiwalay at nagawang paghiwalayin ang dalawang yokai. Hinabol ni Tayura si Mayuko papasok sa elevator, ngunit si Tora pala ang nakabalat kayo at agad na inatake si Tayura, habang matagumpay na na-corner ni Nadoka ang orihinal na Mayuko. Hiniling ni Nadoka kay Mayuko para muling sagutin ang tanong niya. Pagkatapos ay nahulog sa lugar na iyon si Tayura na nakikipaglaban kay Tora. Humingi ng tulong si Tayura kay Nadoka ngunit wala siyang pakialam, kaya namatay si Tayura sa kamay ni Tora. Nang yayain siya ni Tora na umalis kaagad, tinulungan ni Mayuko ang isang lalaking muntik ng mahulog, at tinulungan siya ng mga tao doon. Palihim na sinalo ni Nadoka si Mayuko mula sa likuran kaya hindi mailabas ni Tora ang kapangyarihan ng kidlat at apoy dahil natatakot siyang masaktan si Mayuko. Nagka-interes din si Nadoka kay Mayuko. Sa oras na iyon, natagpuan ni Nadoka ang sagot sa kanyang tanong sa lahat ng oras na ito. Ang mga tao ay mga nilalang na may malasakit sa kapwa at walang pakialam sa sarili nilang buhay, hindi tulad ni Nadoka na walang pakialam kay Tayura. Pagkatapos ay inatake ni Tora si Nadoka at iniligtas si Mayuko. Agad na dinala ni Tora si Mayuko sa bahay ni Ashio, ngunit hindi naintindihan ni Ashio si Tora, na pinawala ng malay si Mayuko. Agad namang sinabi ni Tora kay Mayuko na tutuparin niya ang pangako ng kasal kanina. Sinabi rin ni Mayuko na nagsimula na siyang magkagusto kay Tora. Kinabukasan muling nag-away sina Tora at Ashio hanggang sa dumating si Asako at pinaghiwalay silang dalawa. Inaanyayahan ni Asako si Ashio na sabay na pumasok sa paaralan nang hindi nila alam na may tatlong siyentipiko na nagmamasid sa kanila. Habang naglalakad sina Ashio at Asako, may dumating na boxcar at sinubukang kidnapin si Ashio at ang sibat. Nilabanan silang lahat ni Ashio at namangha ang tatlong siyentipiko dahil kaya niyang labanan ang mga ito nang hindi gumagamit ng sibat. Hiniling ni Ashio kay Asako na tawagan si Shiguri habang siya ay haharap sa kanila ng mag-isa. Pagkaalis ni Asako, binaril ng mga siyentipiko si Ashio gamit ang mga droga. Lumipat ang eksena sa isang gusali kung saan pinuntahan ni Shiguri si Atsuzawa. Sa oras na iyon, si Atsuzawa ay itinalaga bilang isang espesyal na puwersa upang patayin ang yokai, lalo na si Hakuma no Mono na malapit ng bumangon. Ang pagdating ni Atsuzawa ay upang ipaalam na ang institusyon ng HAMMR ay kumilos ng walang ingat. Samantala, si Asako na tumatakbo, ay nahuli ng mga siyentipiko. Buti na lang at dumating si Tora at iniligtas si Asako. Si Ashio na nagising, ay nasa kotse na at nakita ang tatlong siyentipiko mula sa institusyon ng HAMMR. Ipinaliwanag nila na ang trabaho ng HAMMR ay gumawa ng sandata para talunin si Hakuma no Mono. Sinadya nilang kidnapin si Ashio dahil gusto nilang saliksikin ang sibat. Samantala, tatlong container ang bumisita kina Tora at Asako, na agad na naglabas ng mga espesyal na sandata para tapusin ang yokai at nagawang pahinain si Tora. Inaresto nila si Asako bilang garantiya na makikipagtulungan si Ashio sa kanila. Pagkatapos ay dinala sina Tora at Asako sa punong tanggapan ng HAMMR. Si Tora, na may lakas pa, ay sinubukang gumawa ng isang maliit na pagsabog upang makagambala sa kanila. Agad siyang gumawa ng kopya ni Asako, habang ang totoong Asako ay sinabihan na tumakas, na kanina pa nila binalak habang nasa biyahe. Sinadya ni Tora na hindi man laban nang barilin siya ng baril. Sa totoo lang, madali niya itong sirain. Sinadya siyang madala sa lugar kung saan naaresto si Ashio. Binigyan ni Tora ng balahibo si Asako bilang tanda ng mahanap niya si Ashio. Patuloy na hinahanap ni Asako si Ashio hanggang sa makapasok siya sa isang silid na maraming yokai bilang research material. Nakita ni Asako ang isang batang babae na may asul na buhok mula sa Netherlands na nagngangalang Bold Anders at sinubukan siyang lapitan. Noong una ay natatakot si Bold Anders, ngunit pagkatapos bigyan siya ni Asako ng tsokolate, gusto niyang kausapin si Asako. Habang sinusuri ng mga mananaliksik ang sibat ni Ashio, nakita nila ang mga fragment ng katawan ni Hakuma no Mono. Nakuha ang fragment ng labanan ni Ashio si Toako, na pagkakatawang tao ni Hakuma no Mono. Sinabi ni Bold Anders kung saan sinasaliksik ng mga siyentipiko ang yokai. Nakagalit ito kay Asako at pinakawalan niya si Bold Anders. Samantala, hindi lamang sibat ang pinag-aralan ng mga siyentipiko at sa kanila pinag-aralan ang mga gumagamit ng sibat. Hindi nagtagal, ang katawan ni Hakuma no Mono na kinuha ng scientist ay naging isang halimaw na naruroon sa harap ni Asako. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay maaari ding mag-transform si Bold Anders bilang isang halimaw para tulungan si Asako. Siya ay hinihigop ng piraso ni Hakuma no Mono at si Asako ay tumakas hanggang sa wakas ay nahanap niya si Ashio. Na-absorb pala ng mga piraso ng katawan ni Hakuma no Mono ang lahat ng yokai. Ang mga halimaw ay immune sa mga pag-atake mula sa mga espesyal na armas na kanilang ginawa.
Nang makita ito, natuwa ang tatlong siyentipiko dahil akala nila ay naging matagumpay ang kanilang pananaliksik hanggang sa dumating ang halimaw sa silid ng mga siyentipiko at inatake sila. Dumating si Ashio at pinatigil ang pag-atake ng mga piraso ni Hakuman no Mono. Gayunpaman, makokontrol ng mga piraso ni Hakuman no Mono ang lahat ng yokai, kaya tumatanggap si Ashio ng mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Nagawa ni Ashio na wasakin ang lahat ng yokai ngunit nang wasakin na niya si Bold Anders, pinigilan siya ni Asako. Ang kamalayan ni Bold Anders ay hindi pa ganap na nawala, at hiniling niya kay Ashio na patayin siya sa halip na kontrolin ni Hakuman no Mono. Si Ashio, na ayaw saktan si Bold Anders, ay sa wakas ay inatake at tumalbog. Si Asako, na tinamaan ng mga durog na bato, ay humiling sa babaeng scientist na tulungang hilahin ang buhok ni Tora sa kanyang daliri. Matapos matagumpay na mailabas ang balahibo, dumating si Tora upang salakayin si Hakuman no Mono. Gayunpaman, binalaan ni Asako si Tora na huwag atakihin si Bold Anders. Ang mga bagay ay lumala ng tumagas ang gas sa buong silid at sinubukan ng tatlong siyentipiko na tumakas at inisip lamang ang kanilang sarili. Si Tora ay nakikipaglaban pa rin kay Hakuman no Mono at nagawa niyang tamaan ang kanyang binti. Gayunpaman, maaaring palagwi ni Hakuman no Mono ang kanyang mga binti gamit ang binti ng yokai na hinihigop niya. Nang na-corner si Tora, tinutulungan siya ni Ashio na labanan si Hakuman no Mono ng magkasama. Samantala, sinabi ng babaeng scientist na nagngangalang Helena kay Asako na posible pa ring talunin si Hakuman no Mono. Ang kanilang mga espesyal na sandata ay hindi gumano laban sa kanya, ngunit ang kanilang mga sandata ay tiyak na makakatama sa mga binti ng yokai. Gayunpaman ang kanilang kasalukuyang control room ay napuno na ng poison gas, kaya ang mga tao lamang na handang ipagsapalaran ang kanilang buhay ang maaaring magpaputok ng mga armas na iyon. Handang gawin ito ni Asako at hiniling na turuan itong gamitin. Umalis pa rin si Helena kahit pinagbawalan na siya ng dalawa niyang kaibigan. Habang nasa labas ng gusali, dumating sina Shiguri, at Suzawa, at ang mga espesyal na puwersa sa punong tanggapan ng HAMMR. Pumasok sa control room sina Asako at Helena dahil nawala ng main power kaya nagpasya si Helena na gumamit ng backup power. Si Tora, nainis, pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kidlat ngunit si Hakuman no Mono ay maaaring sumipsip ng kidlat. Pagkatapos ay sumalakay siya at hindi sinasadya, ang isa sa kanyang mga sandata ay tumagos sa control room at nasugatan si Helena, kaya kinailangan ni Asako na kumilos ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Helena na ang kanyang anak ay namatay sa ospital bilang isang bata. Umaasa siya na kung nabubuhay pa at lumaki ang kanyang anak, magiging matapang din siya tulad ni Ashio. Pagkatapos ay sinabi ni Helena kay Asako na magpaputok ng kanyang baril hanggang sa tumigil si Hakuman no Mono. Nang makita ang pagkakataong iyon, nakuha ni Ashio si Bold Anders mula sa katawan ni Hakuman no Mono. Gayunpaman, nagkaroon ng problema dahil hindi sapat ang lakas ng backup na kuryente para magamit ng mga sandata, lalo na nang muling makagalaw si Hakuman no Mono. Ngunit ang kasalukuyang Tora at Ashio ay maaaring lumaban nang hindi iniisip ang tungkol sa katawan ni Bold Anders na nakakulong, kaya maaari nilang laslasin si Hakuman no Mono. Napagtanto ni Helena na ang kanilang lakas ay nagmumula sa pagtitiwala at pagnanais na iligtas ang mga tao. Pagkatapos ay pareho nilang nagawang sirain si Hakuman no Mono, ngunit lumalabas na maaari niyang muling buuin ang kanyang katawan. Nagpasya si Helena na pasabugan ang gusali para sirain ito kasama si Hakuman no Mono. Pinaalis ni Asako si Helena, ngunit dahil napakalubha ng kanyang mga pinsala, pinili niyang manatili sa gusali habang ipinapadala ang data ni Hakuman no Mono sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos magpaliwanag ni Helena kay Asako, gusto ni Asako na iwan doon si Helena. Ngunit dahil napuno ng lahat ng gas ang silid, hinimatay sina Asako at Ashio, kaya kinailangan silang iligtas muli ni Tora. Samantala, ipinapadala ni Helena ang lahat ng data sa kanyang mga kaibigan upang ang mga siyentipiko ay makalikha ng mga armas upang talunin si Hakuman no Mono. Pagkatapos ay marahas na sumabog ang gusali at nakalabas si Tora sa oras, ngunit nang magising si Ashio, nakita niya ang katawan ni Asako na nasusunog sa apoy. Ngunit ang nasunog ay ang kopya lamang ni Asako na gawa sa buhok ni Tora. Ang natitirang dalawang siyentipiko ay naghatid ng huling mensahe ni Helena kina Tora at Asako. Masaya raw siyang makilala silang dalawa at humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya. Ang moral na matututuhan sa anime na ito ay minsan ang lakas ng isang tao ay nagmumula sa tiwala at gustong protektahan ang isa't isa. Salamat sa panunood at makita ka sa susunod.